Dahil sa amain na gawang maglayas ni Amanda na noon ay bata pa lamang. Hindi niya kayang sikmurain na pwede niyang kahinatnan kasama ang bagong asawa ng ina. At dahil sa murang edad sa kalsada napadpad si Amanda, hanggang sa nakuha siya ng sindikato at ginawang pulubi para mamalimos. Dahil sa pangit na karanasan at nakikita na gawang tumakas ni Amanda at hindi sinasadyang mabundol siya ng isang sasakyan. Tanging kadiliman ang huling naalala niya bago siya mawala ng ulirat. Subalit dahil dito, magbabagong buhay niya nang ampunin siya ng mayamang ginang na nakabundol sa kanya. May isa itong anak na lalaki pero hindi niya ito laging nakakasama dahil busy ito sa ibang bansa. At sa pagbalik ng binata, ang inaasahan niyang magandang pakikisama nito ay tila kabaligtaran dahil galit at pagkamuhi ang sinalubong nito sa kanya. Ang tingin sa kanya nito ay manggagamit at ginagamit lang ang kanyang ina para sa pera at mana. Subalit, paano kung isang desisyon ang malalaman nilang dalawa? Dapat munang magpakasal si Amanda kay Vincent bago nila kapwa matanggap ang kanilang mga mana. Ayaw sana niyang pumayag dahil wala naman siyang interes sa mamanahin. Pero interesado siya kay Vincent, ang binatang walang alam kung hindi ang insultuhin at ipahiya siya. Pero paano kung ang lalaking lihim niyang minamahal ay may iba ng kasintahan? Magawa kaya niyang mapaibig ang binata? Gayong dahil sa mana kaya lang sila dapat magpakasal. Yan ang ating aalamin sa ating kwento. Kumakalam na ang humpak na tiyan ni Amanda. Pakaramdam niya ay gusto na niyang pagdiliman ng paningin. Lubhang napakabango ng mga inihaw na manok sa hindi kalayuan. Sa andoks lechon manok, ngunit kailangang utusan niyang sariling maging bulag, mawala ng pang-amoy, pamanhirin ang pakiramdam sa tawag ng gutom. Dahil sa totoo lang, walang laman na kahit 5 sentimos ang bulsa niya. Kanina pa siya rito sa bangketa, nakalahad ang kamay sa mga dumaraan. Nagpapaawa ang mga mata. Nangangalakay na siya sa pagkakaupo sa gitna. Nang init ng araw ngunit hanggang ngayon ay wala pang naghahagis sa kanya na kahit na barya. Sindikato lang ang mga pulubing yan. Bakit ba tayo magbibigay sa mga yan? Paingos na sad ng isang matabang babae sa kasama nitong lalaki. Napapikit si Amanda. Totoong sindikato ngang kinaaniban niya. Ang perang mapapaglimusan niya sa kamay lamang ng mga ganid at masasama mapupunta. At sa kanya, kahit na kaunting bare walang matitira. Kaunting pagkain lamang ang makakabahagi niya. Nilang iba pang mga kabataang kasama niya. Sa Kim si Bartolo na namamahala sa kanila. Isang malaking lalaki ito na kamukha ng artistang si Buaya. Malaki ang tiyan at pangit ang muka na katulad ng ugali nito. Sa tuwi-tuwinay, lagi nitong kasama ang mga tauhan. Nalihim na nagbabantay sa bawat kilos nila. Wala sila sa kalagayan para tutulan ang malupit na biro ng tadhana. Si Amanda sa gulang na 14 ay naglayas dahil pinagtangkaan siyang halayin ng kanyang amain, asawang kaulit ng nanay niya. Isinumbong niya sa ina ang kahayupan ng kanyang tiyuhin, ngunit sa halip na kampihan ay pinagbintangan pa siya nito na sinisiraan lamang niyang asawang kauli dahil hindi niya ito matanggap. Sa pakaramdam na hindi siya ligtas sa sariling tahanan, ay pinasya niyang lumayas. Taglay ang iilang piraso ng damit at kaunting barya. Lakas loob siyang nakisakay sa isang pampasaherong bus. Salamat na lamang at naawa sa kanyang konduktor kaya isinakay niya siya. Ang kaligtasang inaasam ay inakala niyang natagpuan na niya mula nang makilala niya mga batang lansangan na tumulong sa kanya nang minsan natutulog siya sa bangketa. Pinagtulong-tulungang bugbugin ng mga ito ang isang taong nagtangka ng masama sa kanya. Maraming salamat sa inyo. Naiiyak na pahayag niya sa 3 kabataan, sina Eddie, Anton at Merly. Pawang marurungis ang damit namang ito at halatang kulang sa paligo. Umuwi ka na, hindi ka ligtas dito, mungkahin ni Anton. 16 na taong gulang, ang pinakamatanda sa grupo. Wala akong uuwian. Yuko ang ulong pagtatapat ni Amanda. Baka naman pwedeng isama niyo na lang ako. Kahit ano gagawin ko, may matirahan lang ako. Naku, hindi pwede, tutol ni Eddie, 13 anyos, ang pinakabata sa grupo. Delikado ang buhay namin.
Isa pa'y sakit lang ng katawan ang aabutin mo kapag sumama ka sa amin. Kahit na, gigit niya. Kaysa naman matulog ako dito sa kalsada. Kahit kanin lang o kay kapirasong tinapay, okay na sa akin. Nagkatinginan ng tatlo, naawang mga ito sa kanya. Kahit halata tuloy na may kinatatakutan ng mga ito, isinama rin siya ng tatlo. Maliit ang bahay, kung bahay nga bang matatawag ang parisukat na lugar na pinagdalhan sa kanya ng mga ito. Loona ang bubong, pinagtagpi-tagping sakong dingding, may kahoy man ay pulos-bulok ng maituturing. Marungis ang paligid kung saan-saan nakasabit ang mga lumang damit na mukhang hindi na nalalaban. Gustong bumaligtad na sikmura ni Amanda, ngunit wala siya sa katayuan para mamili ng lulugaran dito sa magulong lungsod. Ang bahay kasi nila sa probinsya ay yari sa bato at may sarili siyang kwarto. O ano, pwede ka ba dito? Paniniguro ni Anton. Magdesisyon ka habang maaga, habang hindi ka pa. Oo, kahit saan, pwede ako, wag lang sa kalsada. Mabilis niyang sagot. Ayaw sumama ang loob ng mga naging tagapagligtas. Sandali lang, bibili ako ng Maggi. Paalam ni Anton na ang tinutukoy ay yung sikat na instant noodles. Ilang sandali pa ay humigop na sila ng maiinit na sabaw. Mabutit may pera kang naitabi, saad ni Eddie. Naisubi ko yan kanina, pagtatapat ni Anton habang humihigop ng sabaw. Mabuti na lang at hindi napansin ni Bartolo kung hindi bugbog sarado na naman ako. Marungis ang tasang kinalalagyan ng sabaw pero walang ibang pwedeng pagpilian si Amanda. Magugutom siya kapag hindi siya nakipagsabayan sa tatlong ito. Kinabukasan, natuklasan ni Amanda na hindi pala siya ganap niligtas sa grupo. Kabilang palang mga ito sa mga kabataang pulubi na hawak ng sindikato. At siya, ayaw mang isama ni na Anton na makita siya ni Bartolo hindi na siya pinakawalan. Ang mga pagkain nila inirarasyon isang tasang kanin at ulam. Ulam na kadalasan hindi nila maintindihan kung ano. Espesyal nang maituturing kung nakatikim sila ng ginisang munggo na pulos sabaw. Walang asino kahit na anong pampalasa maliban sa sahog na bilasang galunggong. Pikit matang tinatanggap ni Amanda ang masaklap na biro ng tadhana. Madalas ay natutulog silang apat na kapwa kumakalam ang mga sikmura. Ngunit sa kabila ng karuhaang iyon at kalupitang nararanasan, nabuo ang tunay na kahulugan ng pakikipagkaibigan. Walang lamangan, walang swapangan. Kung may kapirasong tinapay ang isa'y hahatiin niyo sa apat. Pinagmamalasakitan nila kung sino mang malasin na makatuwa ang gulpihin ni Bartolo. Walang hiya ka, nangungupit ka na ha? Isang tadyak sa sikmura ang nagpaigik kay Anton. Natuklasan kasi ni Bartolo na sa buhok ito nag-iipit ng pera. Suntok, sipa at tuntog ang inaabot ni Anton sa kaunting baryanti ng kanitong itabi para may mapagsaluhan sila. Kalupitang hindi niya na kayang tagalan ni Amanda. Bakit hindi na lang tayo tumakas sa mga kamay nila? Malulupit sila't mga walang awa. Umiyak na sabi ni Amanda habang pinupunasan ng mga pasa at sugat na tinamo ni Anton. Kahit saan tayo magpunta, masusundan din tayo ni Bartolo, saad ni Eddie. Ngunit si Amanda hindi makakapayag na habang panahong magiging alipin ng sindikato. Tumakas siya ng gabing iyon. Iniwan niyang kasama na sa laki ng takot ay nakalaang magtiis na lamang sa mga gulpi at kaunting pagkain. Lakad takbo si Amanda. Kailangan niyang makalayo sa puok na yun bago lumiwanag. Bago matuklasan ni Bartolo ang ginawa niyang pagtiwalag. Nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang nagpatigil kay Amanda. Huli na upang iwasan niya yon. Ihi! Malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Kamusta ng pakiramdam mo, Iha? May masakit ba sa'yo? Isang maamo mukha ang namulatan ni Amanda, nag-aalala bagamat nakangiti. Nasaan ako? Tinangka niyang bumangon, ngunit napadaing siya dahil sa tindi na nadama niyang sakit na nagmumula sa kanyang paa. Teka muna, Iha. Pigil nito, may sugat ka. Bahagyang nadagil ng kotseng binti mo. Pero okay ka na raw, sabi ng doktor. Noon lamang bumalik sa isip ni Amanda ang nangyari kagabi. Ako nga pala si Ginang Amelia Del Rios, pagpapakilala nito. Ikaw, anong pangalan mo? Umaakit ng kapanatagan ng lubang ngiti ng Ginang na may 40 taon na marahil ang edad. Maganda pa rin ito sa kabila ng ilang guhit sa noo, halatang may kaya.
Ako naman ho si Amanda, aniya. Ano hong nangyari sa akin? Malubha ho ba ang sugat ko sa paa? Huwag kang mag-alala, gasgas lang yan. Siya nga pala, kumain ka na muna. Kinuha nito ang tray ng pagkain at nilagay yun sa kanyang tabi. Napalunok si Amanda. Ilang panahon na bang hindi nasasayaran ng matinong pagkain ng sikmura niya. Tuluyang nawala ang kanyang hiya. Halos mamulawan siya sa susunod-sunod na pagsubo. Pasensya na ho kayo. Ilang araw na ho kasi ako hindi kumakain. Hingi niya na paumanhin nang mapansin nakatitig sa kanya ang ginang. Walang anuman yun, iha. Siya nga pala, bakit ba hating gabi nagtatatakbo ka pa sa kalsada? Nag-alangan si Amanda. Parang hindi niya kayang ipagtapat ang dahilan. Ngunit sa dakong huli buong buo niyang ikinuwento dito ang kanyang pinagmulan. Matagal na napatitig sa kanya ang ginang. Waring inaarok nito kung dapat nga bang paniwalaan ang mga sinasabi niya. Gusto mo bang ampunin kita? Hindi makapaniwalang napatitig si Amanda sa ginang. Nagdadalawang isip siya na baka binibiro lamang siya nito. Alam mo, iha, wala akong anak na babae. Meron akong anak na binata, lagi namang wala dito. Laging nasa Amerika, kung hindi man ay nasa Japan. Siya kasing namamahala sa negosyong iniwan ng kanyang papa. O ano, iha, sumama ka na sa akin. Pag-aaralin kita, ibibili ng magagandang damit. Ituturing kitang parang tunay na anak, himok nito. Kumislap ang mga mata ni Amanda. Bata pa siya, wala na siyang pinangarap kung hindi ang makatapos ng pag-aaral. Yun kasi ang pinamulat ng kanyang ama, na ang tanging kayamanan daw na hindi mananakaw ay ang edukasyon at talino. Sayang nga lamang at maagang namayapa ang kanyang ama. Naiwan siya sa inang nabulag sa pag-ibig kaya grade 6 lamang ang natapos niya. Sige ho, gustong-gusto ko ho talagang makatapos ng pag-aaral. Nang yakapin siya ng ginang, natagpuan niya ang isang mabuting ina sa katauhan nito. Halika, iha, ito ang magiging silid mo. Hindi makapaniwalang inilibot ni Amanda ang tingin sa kabuuan ng silid. Baby pink ang kulay ng kobre-kamang nakatakip sa brass bed, katerno ng mga punda at kumot. Sa ulunan ng kama ay nakapalibot ang ilang malalaki at maliliit na stuffed toys. Naiyak siya sa labis na kaligayahan ang dalaga. Kailanman hindi niya inaasahan na matitikman ang ganitong uri ng pamumuhay. Kahit na nga noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Oo nga't sunod ang layaw niya dito, hindi rin naman kayang ibigay nitong kasaganaang nakikita niya ngayon. Pinaliguan si Amanda na katulong, si Martha. May edad na ito't halatang magaan din ang loob sa kanya. Lumabas ang tunay na kagandahan ni Amanda nang malinisan ang mukha niyang puno ng grasa at katawang nanlilimahid sa libag. Sabi ko na nga ba't may tinatago ka ring ganda? Tuwang-tuwang hinawakan siya ng ginang sa magkabilang balikat. Walking shorts na dilaw at puting blusa ang suot niya. Nakalugay ang kanyang basang buhok. Bakas ang pagka-inosente sa hugis puso niyang muka. Mapupungay ang kanyang mga mata, matangos ang ilong niya na bumagay sa maliit niyang bibig. Kahit nasabihin pang may kagaspangan ang kanyang balat dahil na rin sa araw-araw na pagkabilad sa araw, hindi nakabawas yun para hindi lumutang. Ang iwi niyang gandang pinagnasaan noon ng kanyang amain. Kiming napayuko si Amanda na asiwa pa rin siya sa pakikiharap sa ginang. Sa susunod na pasukan, i-enroll kita sa Santa Isabel. Siguradong matutuwa ka sa magiging bago mo kapaligiran. Ganoon nga ang ginawa ng ginang. Nang sumunod na pasukan, ipinasok niya sa interna si Amanda. Sinusundo nito ang ampon tuwing Sabado at Linggo. Pinapasyal siya nito at pinamimili ng mga damit. Talagang mahal na mahal ni Ginang Del Rio si Amanda. Pagmamahal ng isang ina na kailaon na niyang pinanabikan na inakala niya hindi na niya matitikman. Kaya naman sinusuklian niya ng pagmamahal at pagsisilbi ang lahat ng iyon. Pagmamahal na tunay na nagmumula sa kanyang puso. Mommy, yun ang tawag niya sa ginang, yun kasi ang gusto nito. Bakit iha? Masuyong niyakap ng ginang ang ampon. Sana dito na lang ako sa malapit nag-aaral para lagi ako nakakauwi dito. Namimiss ko kasi kayo kapag nandun ako sa dormitory. Naglalambing na sabi ni Amanda, sabay hilig ng ulo sa dibdib ng ginang. Hindi pwede yon, kailangang ihanda kita para mas magandang edukasyon. At doon sa pinag-aaralan mo, nakakatiyak tayo na mas mataas ang quality na pagtuturo. Hindi na umimik si Amanda. Gusto man niyang ipilit ang hinihiling
alam niyang wala siyang karapatan. Isang araw, namangha si Amanda na mabungaran niyang ayos na ayos ang hardin. Napapalamutian ito ng mga sariwang bulaklak. May mga mesang nakahilera. Abalang-abala ang lahat. "Mommy, may party tayo?" "Ngayon ang dating ni Vincent. Naikwento ko na sayo, di ba?" May kabang biglang kumudlit sa dibdib ni Amanda. Sa litrato pa lang niya nakita si Vincent. Gwapo ito. Lalaking lalaki kung pumorma. Machong-macho pa, lalo na yung kuha nito na nakasakay sa motorsiklo at naka-jacket. Ang litratong iyon ay lihim niyang inumit sa photo album ni pinakita sa kanya noon ng ginang. Kung bakit niya ginawa iyon, hindi niya maihanap ng paliwanag. Siya nga pala, ipinagpatahi kita ng magandang bestida. Inakbayan siya ng ginang at iginayang papasok sa kabahayan. "Anong oras ho ba mag-uumpisa ang party?" "Mga alas 8 ng gabi. Alas 6 kasi ang dating ng Kuya Vincent mo. Anito." Pagkuway alanganing hinawakan ito sa magkabilang balikat ang dalaga. "Kahit na anong marinig mo sa iyong kuya, huwag mo nalang papansinin, okay?" Nag-aalala man ay walang nagawa si Amanda kung hindi tumango ng pagsang-ayon. Buhat sa kanyang silid na ulinagan ni Amanda ang Mitsubishi L300 na sumundo kay Vincent sa airport. Natutukso siyang sumungaw sa bintana upang masilayan ang itsura ng binata sa personal. Pero pinigilan niyang kanyang sarili. Talagang parang hindi niya kayang makaharap ang lalaking ito. May pakiramdam kasi siya na hindi siya matatanggap nito bilang kapatid. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng katok. "Sino yan?" "Ako, iha. Si Ginang Del Rios. Dumating ng kuya mo. Halika, ipapakilala kita sa kanya." "Oho, susunod na ho ako. Nagbibihis lang ho ako," tugon ni Amanda. Kahit na ang totoo'y kanina pa siya bihis. Sinulya pa niya sarili sa life-size mirror niya sa tabi ng pinto. Sino bang magsasabing hindi pa siya dalaga sa suot niyang semi-formal na bestidang pula? Bahagyang hapit sa katawan niya ang yari ng bestida. V-shape ang taba sa leeg kaya't bahagyang sumusungaw ang cleavage na kanyang dibdib. Sa gulang niya ngayon na 16, may taas na siyang 5 talampakan at 5 dali, kaya't may pagkakamali talagang dalaga na siya. Abot-abot ang kanyang kaba nang lumabas ng silid si Amanda. Hindi niya alam kung paano siya magre-react kapag nakaharap na niya si Vincent. Minsan kasing naulinagan niya si Ginang Del Rios na kausap ang anak sa telepono. Pinagtatalunan ng mga ito ang tungkol sa pagkakaampon sa kanya. "Hayo ng Kuya Vincent mo!" Tinuro nitong isang lalaking nakatalikod, malapad ang pangangatawan at tipong kagalang-galang. "Halika, ipapakilala kita sa kanya." Nang lumingon ang lalaki, dumako kaagad sa kanyang tingin nito. Ilang sandali nakatitig lamang ito sa kanya. Maya-maya'y napakunot ang noo niya. "Yes, mommy. Porma lang mukhang ungkat nito, hindi inaalis ang tingin kay Amanda." "Si Amanda, ang bago mo kapatid." Nakangiting saad ng ginang, ngunit talatang may tinatago itong tensyon. Ilang saglit na hindi kumibo si Vincent, titig na titig kay Amanda. Well, tingnan mo nga naman. Ilang taon lang ako sa Amerika, pag-uwi ko dito ay may instant sister na ako." "Saan niyo naman ho nakuha ang babaeng yan?" Sarkastikong pahayag nito. "Vincent, what's your language?" Bulyaw ni Ginang Del Rios sa anak. "Look here ma, hindi ako umuwi dito para konsintihin ang pagkahumaling niyo sa bago niyong anak. Naparito ako para putulin ang malaking pagkakamaling ginawa niyo. Ni hindi niyo nga alam kung saan lupalop galing ang babaeng ito. Tapos sasabihin yung bago kong kapatid." Ganting bulyaw ni Vincent. Unti-unti napayuko si Amanda. Gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan. Parang balaraw na tumatarak sa kanyang puso ang bawat katagang binibigkas nito. Sasagot pa sana ang ginang na biglang tila may kumudlit na kirot sa dibdib nito. Natutup nitong tapat ng puso't dahan-dahang bumagsak. "Ah! Ma!" Gimbal si Vincent. Mabuti na lamang at maagap nitong nasalo ang ina. Natulala si Amanda. Naitakbo na sa ospital ang matanday nakatayo pa rin siya sa gitna ng malawak na sala. Nangangatog ang tuhod niya sa bilis ng mga pangyayari. Gayon niya lamang napagtanto na may sakit pala sa puso si Ginang Del Rios. Habang naghihintay ng huling kaganapan, ukol sa kalagayan ni Ginang Del Rios, iniisip ni Amanda ang makakabuti sigurong lisanin na niya ang tahanang ito. Takasan ng pang-uusig na posibleng gawin ni Vincent kung sakalit may masamang mangyari sa ina.
Ngunit sa dakong huli na naigang pagnanais niyang malaman kung ligtas na ang ina-inahan na napamahal na rin sa kanya. Hindi siya mapalagay sa kung saan man siya makakarating hanggat hindi niya natitiyak na ligtas na ito. 1, 2, 3, 4 na oras na siyang nakaupo sa gilid ng kama. Tulala, walang ano-ano'y may padarag na kumatok sa pinto. Si Vincent ang napagbuksan niya, galit at namumulang mga mata. Kung nagkataong may nangyaring masama sa mommy ko, ikaw ang mananagot sa akin. Pasalamat ka't ligtas na siya. Ano bang pinakain mo kay mommy at napaamo mo siya ng ganoon? Tungayaw nito. Tuluyan ng umalpas ang luhang kanina pa pinipigilan ni Amanda. Masamang-masama na ang loob niya sa pang-alipustang ginagawa nito sa kanya. Anong iniiyak-iyak mo? Pati ba naman ako dinadramahan mo? Bulyaw nito. Hindi naman ho ako nagdadrama, kuya. Talaga lang ho. Huwag mo nga akong tatawagin, kuya. Kailanman hindi kita matatanggap na kapatid. Maagap na putol nito. Walang imik na lumapit si Amanda sa closet. Buo ng kanyang pasya. Total naman iligtas na ang ginang. Aalis na siya sa bahay na yon. Saan ka pupunta? Hinablot ni Vincent ang bag na naisa ng paglagyan ni Amanda ng ilang piraso ng damit. Aalis na lang ho ako. Sanay naman ho akong lumaboy sa kalye. Gaga, singhal nito. At anong sasabihin ko kay mommy pagdating niya dito? Pinalayas kita? E di lalo sumama ang loob nun sa akin. Dito ka at huwag na huwag kang aalis. Dahil kapag nagalit sa akin ng mommy at inatake ulit, kahit nasaan ka, hahanapin kita. Iyon lang at pasalyang sinara nitong pinto ng silid ni Amanda. Nangihinang napaupo ang dalaga sa kilid ng kama. Mahal na mahal niyang inainahan at hindi siya makakapayag na may masamang mangyari dito nang dahil lamang sa binabalak niyang pag-alis. Wala na siyang pagpipilian kung hindi ang tiisin ng masamang ugali ng anak nito. Naewan niya ba kung bakit hindi niya magawang kasuklaman? Nang makauwi ang ginang, nakaupo ito sa wheelchair. Mommy! Paluhod na yumakap si Amanda sa kandungan nito. Hindi niya napigilan ang pagluha. Sabik na sabik siya sa yakap nito sa mainit na pagkalinga. Pinagbawalan kasi siya ni Vincent na dalawin ito sa ospital. Tahan na iha, ligtas ng mommy at hindi nagalit sa yung kuya Vincent mo. Naipaliwanag ko na sa kanyang kalagayan mo sa buhay. Masuyong pinahid ng ginang ang luha ni Amanda. Hindi siya umimik. Binabuti niyang wag nang malaman ng ina-inahan ang masasakit na salitang tinanggap niya kay Vincent. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ni Vincent si Amanda bilang kapatid. Katunayan ang patuloy nitong pang-insulto sa kanya kapag hindi nila kaharap ang ina. Nasaan si Mami? Dumulog sa mesa ang lalaki. Naka-shorts ito na tinernohan ng puting sando. Preskong-preskong anyo nito. Nakakapagpalundag ng batang pusong itsura ni Vincent. Nasa hardin ho, namimitas ng bulaklak. Yuko ang ulong tugon ni Amanda, parang ayaw na niyang ituloy ang pagkain. Nakatitig kasi ito sa kanya na tila ba binibilang ang kanyang pagsubo. Tapos ka na? Tanong ng binata. Oho, maikling sagot ng babae. Good, masasabi ko na sa'yong nilalaman ng dibdib ko. Alam mo Amanda, talagang hindi kita matatanggap na kapatid. Kaya ka lang nananatili sa bahay na to ay dahil kay mommy. Alam ko ho, nagre-rebelding tugon niya. Dahil sa totoo lang, gustong-gusto na niya sabihin ditong matagal na niyang gustong umalis. Gustong-gusto na niya sumagot dito ng pabalang. Dangan nga lamang ang sinasaalang-alang niyang kalagayan ni Ginang Del Rios. Mabuti naman, at least alam mo kung saan ka nakatayo. Hindi na umimik pa si Amanda, kahit na masamang-masama na ang kanyang loob. Kuminis ka rito ano? Tumaba ka pa. Iba na talaga kapag mayaman ang nabibiktima. Patutsada pa ni Vincent. Gustong-gusto na niyang tumayo, iwanan ng lalaking ito dahil kapag hindi ito tumigil, sa patuloy na pang-alipusta sa kanya, baka hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. For sure may papamana sa'yo si mommy kapag pinagbuti mo pang pambobola sa kanya. Dagdag pa nito. Hindi ko hinahangad ang pera niyo. Doon tuluyang napatid ang tinitimping kalauban ng dalaga. Huwag mo kong sigawan, sita ni Vincent. Ako pa rin ang tunay na anak. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero sana naman huwag niyo rin kalimutan na tao din ako. May damdaming nasasaktan. Hinayaan na niyang malaglag ang luha sa kanyang pisngi. Tao ako, Mr. Del Rios. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng masasakit na salitang binabato niyo sa akin.
Tumayo siya at nagkukumahog na umakyat sa hagdan. Nagkulong siya sa silid. Doon niya hinayaang umagos ang kanyang luha. Nakatulog siya sa pagkakadapa sa kama. Nagising siya sa samahinang katok sa pinto. Si Ginang Del Rio sa napagbuksan niya. "May dinaramdam ka ba?" Anito. "Kanina ko pa kasi napapansin hindi ka malang bumababa." "Masakit ho kasi yung ulo ko." Tinangka niyang itagong pamumugto ng kanyang mga mata. "Umiyak ka ba?" "Hindi ho," pagsisinungaling ng dalaga. "Huwag ka na magkaila sa akin. Ang Kuya Vincent mo ba? Inaway ka na naman ba niya?" "Naku, hindi ho. Naalala ko lang ho yung nanay ko." Pagkakaila pa niya. Hindi kumbinsidong tumango ng pagsang-ayon ng matanda. Pagkuha na inaya na nito si Amanda upang mananghalian. Wala siyang nagawa kung hindi pagbigyan ito. Minsan pa'y nakasalo na naman niya si Vincent. Titig na titig ito sa kanya, tila nanunuri. Natagalan si Amanda ang lahat ng mga ginawa ni Vincent alang-alang kay Ginang Del Rios. Pilit siyang nagpakatatag, pinalalampas na lamang niya anumang sasabihin nito ukol sa kanyang pagkatao. Kaya nang magpaalam ng binata sa ina na di umano'y babalik sa Amerika, laking tuwang nadama ni Amanda. Tila may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Ang problema, mula nang mawala ito sa kanyang paningin, ay iwan kung bakit pinananabigan niyang presensya nito. Sa tuwi-tuwi na hinahanap-hanap niya sa lubong ng kilay nito ang mga patagong pagsisinghalan nila. Hindi niya maitatangging namimiss niya si Vincent. "Bakit ka malungkot, iha?" Lumapit sa kinuupuan ni Amanda si Ginang Del Rios. Naupo ito sa kanyang tabi at hinaplos ang mahaba niyang buhok. "Wala ho, Mommy. Iniisip ko lang ho kung ano na nga kayang nangyari sa akin kung hindi niyo ako napulot." Totoo sa loob ang sinabi niya. Yun ang laman ng kanyang dibdib. Pero ang laman ng kanyang isip si Vincent. "Huwag mong sabihin ng katagang napulot, iha. Kailanman, hindi ko na itinuring na ampon lang kita. Ang totoo, nasanay na akong ituring kang parang tunay kong anak. Yun bang isang anak na galing sa aking sinapupunan? Ikaw ang katuparan na matagal ko nang pinapangarap." Niyakap siya ng ginang. Naging makulay ang sumunod na mga araw, buwan at taon sa buhay ni Amanda. At dahil nagtagal sa Amerika si Vincent, naging malaya ang kilos niya. Pinaglingkuran niya ang ina-inahan ng buong katapatan. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang maibigay ditong ano pa mang bagay na alam niyang ikakasiya nito. Bunga noon ay lalo siyang napamahal sa ginang. Hindi nagtagal at natapos na niya ang kursong komersyo. Kaalinsunod noon ay tinuruan na siya ng abogado ng pamilya kung paano pamahalaan ang lahat ng mga negosyo nila dito sa Pilipinas. Baka naman ho lalong magalit sa akin si Kuya Vincent kapag nalamang ako nang hahawak sa negosyo natin dito. "Anong sinabi mo, iha?" Kunot noong tanong ni Ginang Del Rios. "Ibig mo bang sabihin ay galit pa rin sa'yo ang kuya mo?" Bumakas kagad ang galit sa mukha ng ginang. "Naku, hindi ho," bawi ni Amanda sa pagkakadulas niya kanina. "Kaya lang ho ay natural na hindi niya magugustuhan ang gagawin ko ngayon. Dapat ho ay siya ang namamahala ng negosyo niyo dito. Hindi ho ba?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng ginang. "Dapat nga sana, kasi tingnan mo nga naman ang ugali ng lalaking yun. Mas gusto pa niyang mamalagi sa Amerika kaysa tulungan ako dito." Hayun, ayon sa huling sulat niya, ay nakipaghiwalay na raw siya sa ka-live-in na Amerikana. Hay naku, kailan kaya niya ako bibigyan ng apo? Bumukas sa mukha ng ginang ang labis na kalungkutan. May hatid na kirot sa puso ni Amanda ang tinurang yun ng matanda. Pero hindi siya pwedeng magpahalata. Ilang taon na ho ba si kuya? Ay naku, 29 ng lalaking yun. And yet ayaw pa ring patali. Gusto ko pa naman sanang makita siyang nasa tahimik bago ko ipikit ang aking mga mata. "Mommy, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ayoko pang mawala ka sa amin. Ngayon pa lang kita mapaglilingkuran. Naku, ang batang ito, nagbibiro lang ako. Sige, hahaba pang buhay ko. Hihintayin ko pang mga apo ko sa'yo." Natatawang sabi nito sabay yakap kay Amanda. Gumanti ng yakap ang dalaga. Sinusuklian niya ang init ng pagmamahal nito. "Pwede ba kitang ihatid, Amanda?" Nangingiming tanong ni Rigor, binata sa edad na 30, anak ng abogado ng pamilya. "I'm sorry, Mr. Salvador. Magagalit si Mommy kapag tumanggap ako ng bisita sa bahay." Formal na tugon ni Amanda, hindi niya inaalis ang tingin sa binabasang mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Alam ng dalaga na matagal na siyang kursunada ni Rigor.
Pero dahil hindi niya ito type, lagi na umiiwas siya. Hayagan niyang pinapadama dito na wala itong maasahan sa kanya. Eh di kahit hanggang doon lang ako sa may gate ng subdivision, gate nito. Sige na Amanda, kahit ngayon lang. Look, Mr. Salvador, marami akong ginagawa. Isa pa, may pupuntahan ako mamaya. And I don't need company. Tuwid niya sinalubong ang titig nito. Ganun ba? Sige, magpapaalam na ako. Yuko ang ulong lumabas ito ng opisina. Kahit na may nadaramang awa ang dalaga, hindi niya pinansin iyon. Wala siyang panahon sa mga lalaki. Tanging ang nasa isip lamang niya ay kung anong maaring kasiya ni Ginang Del Rios. Hangad niya na lalong lumago ang kabuhayan nito na ngayon ay pinamamahalaan na niya. Kulang pang lahat ng ito sa mga utang na loob na dapat niyang bayaran sa ina-inahan. Alas 8 na nang lumabas sa opisina si Amanda. Tuloy-tuloy siyang nagtungo sa parking lot, lumulan sa kotseng regalo sa kanya ng ginang noong kaarawan niya. Bagamat mababakas ang pag-aalala sa mukha ng ginang, hindi may kukubli ang tuwa nito na sumalubong sa pagdating ni Amanda. Amanda, mabutit dumating ka na. May maganda akong balita sa'yo. Teka nga pala, bakit ginabi ka na naman? Naglami ka na naman sa trabaho mo ano? Tinapos ko lang ho yung mga ibang papeles para bukas iba na naman ang asikasuhin ko. Ano ho bang magandang balitang sinasabi niyo? Tanong niya matapos gantihan ng halik sa kanya ng ginang. Tumawag sa akin ang kuya mo. Uuwi na raw siya. Nagsawa na raw siya sa buhay sa Amerika. Kaya yung mga negosyo doon ipapamahala na lamang niya sa kasosyo natin. Mamamalagi na siya dito. Mabuti naman ho at nang makapiling na ulit natin siya. Bagamat nakadama siya ng takot sa muli nilang paghaharap ni Vincent, hindi may tatangging nag-uumapaw sa galak ang dibdib ni Amanda. Ano na nga kayang itsura ng lalaki? Lalo sigurong gumwapo at lalo sigurong naging maotoridad ang itsura. Hindi pa man parang gusto na niyang masilong. Katulad ng dapat asahan, may pasalubong na party para sa binata. Si Amanda ang nagtoka sa kanyang sarili upang mamahala sa naturang kasiyahan. Tanging dalangin na lamang niya sana'y magustuhan ng lalaki ang pasalubong niyang ito. Ang mga bisita, sigurado bang lahat ay napadala ng imbitasyon? Paniniguro niya kay Michelle ang kanyang kalihim. Yes ma'am, okay na rin ho mga inarkilang mesa at silya. Meron na po bang kulang? Well, wala na siguro for now. Ipaalala mo na lang sa akin mamayang dadaanan muna ako kay Badet. Bago umuwi, kukunin ko yung gown na pinatahi ko. Kailangan maging maganda siya sa muli nilang paghaharap ni Vincent. Kung bakit nahihiya siyang aminin, mahirap kasing ipaliwanag. Kung bakit sa kabila ng mga ginawa nito sa kanya noon, hayun at gusto pa rin niyang maging maganda sa paningin nito. Yes ma'am. Araw ng Sabado, pumasok pa lamang si Vincent sa malaking pinto ay kay Amanda na ito nakatingin. Hindi na kasi mangot, formal na formal ang muka. Vincent! Lumulohang sinalubong to ng yakap na Ginang Del Rios. Mami, kamusta ka na? Yumakap din sa inang binata. Bagamat nakasulya pa rin ito kay Amanda na nasa likod ng ginang. Heto, masaya na naman dahil nandito ka na ulit. Siya nga pala, si Amanda. Natatandaan mo pa ba siya? Inakbayan itong anak-anakan. Of course naman, Mami. How could I forget her? Siyang madalas mong banggitin sa akin tuwing tumatawag ako sa phone, hindi ba? Dalagang-dalaga na pala siya. Nakangiti si Vincent nang sumulya pulit kay Amanda. Ang hindi lang matiyak ng dalagay kung plastic o hindi ang ngiting iyon. At kagaya ng sinabi ko sa'yo, siya nang namamahala sa negosyo natin. At naku iho, napakasipag na bata nitong si Amanda. Buong pagmamalaking pahayag ng ginang. Mabuti naman ho kung ganun, Mommy. At least nagagamit niyang kanyang pinag-aralan. Nakangiti nitong tugon sa ina. Ewan ni Amanda kung napaparanoid lamang siya. Pakiwari kasi niya yung ibang kahulugan ng binitawang salita ng lalaki. Parang may kalakip na patutsada. Dapat lang para makabayad siya ng utang na loob. Yun ang pumasok sa kanyang isip. At muli nadama na naman niya yung pamilyar na sakit. O iha, hindi mo ba sasalubungin ng halik sa pisngi ang kuya mo? Hinawakan ng ginang ang braso ng walang kibong dalaga. Ho! Malinaw man niyang narinig ang utos ng ina-inahan, hindi siya makapaniwalang ipapagawa sa kanya yun. Napatingin siya sa lalaki, nakangiti pa rin ito. Tila hinihintay na gawin niya ang utos ng ina. Pero ayaw niyang sumama ang loob ng ginang, lumapit siya sa binata at ukmakmang hahalik dito. Welcome home, kuya. Bati niya't mabilis na dinampi ang labi sa pisngi nito. Thanks, you look great. Dalagang-dalaga ka na. For sure marami kang manliligaw, nakangiti pa rin tong pahayag. Gusto na tuloy maniwala ni Amanda na bumait na nga ang kinikilalang kapatid. Paano ba naman maliligawan yan? Saksakan na suplada. Yun nga anak ni Atty. Salvador, ayaw pa akyatin ng ligaw dito.
Sabi ko baka tumanda siyang dalaga kapag gano'n siya palagi. Si Mami naman, nagsasawa ka na ba sa paglilingkod ko sa'yo? Nagmamakto na nilinga niyang ina-inahan. I'm glad na mayroong isang katulad mo na tumitingin kay Mommy habang nasa malayo ako. Sabat ni Vincent. Nilinga ni Amandang binata, nakangiti to na parang totoo sa loob ang sinasabi. Napalabi siya sarili, kung hindi pa niya alam na kunwari lamang ang pinapakita nito. Masaya ang naging pagtitipon na yon, lubhang natuwa ang mga bisita nang malamang namang ito na dito na mamamalagi sa Pilipinas ang nag-iisang anak ng lalaki ni Ginang Del Rios. Maraming bisita, mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya. May ilan ding kumbidado si Amanda, mga malalapit niyang kaibigan. Ang pogi pala ng Kuya Vincent mo, ipakilala mo naman sa amin, hiling ni Claudia. Isang fashion model at mayaman din ng pamilyang pinagmulan. Oo nga naman, mali mo baka isa sa amin ang makahuli sa mailap niyang puso. Susog pa ni Minnie, isa namang pamosong pintor na sa gulang ng 22 ay kilala na sa daigdig ng sining. Hindi nakakibo si Amanda, hindi niya malaman kung paano sasabihin sa mga ito na hindi magandang turingan nila ni Vincent. O ano, ipapakilala mo na kami? Gate ni Claudia. Ha? Mamaya na lang, may kausap pa kasi siya. Inginuso niyang ilang mga kalalakihang kahalubilo ni Vincent at naidasan niya na sana'y makalimutan ng mga itong dinudungot. Sana'y wag nang matapos sa pakipag-usap si Vincent. Hello girls, enjoying the party? Isang barito ng boses na nagpalingon sa grupo, si Vincent. Yeah, of course naman, kinikilig na sagot ni Claudia. Halatang nang agaw ng atensyon. Amanda, ipakilala mo naman ako sa mga kaibigan mo, saad ni Vincent. Sabay akbay sa nakaupong dalaga. Muntik nang mabitawan ni Amanda ang hawak na kupita. Mainit ang palad ng binata na dumantay sa balikat niya. Girls, meet my Kuya Vincent. Binata pa yan. Kinakabahang pagpapakilala ng dalaga. Kuya, this is Claudia and this is Minnie. Eto naman si Kathleen, mga kaklase ko sila sa college. Isa-isang kinamayan ni Vincent ang mga babaeng nagpapahalata ng malaking interes. Lalong sumidi ang kirot na nadarama ni Amanda. Bakit sa kanya hindi ganito kasweet ang binata? At sa pagkagulat niya, umumpok sa kanila ito. Lalo tuloy kinilig ang grupo. Tawanan, kwentuhan, harutan. Yun na mga nasaksihan ni Amanda. Parang gusto tuloy niya mag-walk out para kasi hindi na siya nag-e-exist. Hindi na siya pinapansin ng grupo na kay Vincent ng atensyon ng mga to. Excuse me, pupunta lang ako na CR. Hindi na siya nakatiis. Sa comfort room nga siya pumunta at doon umiyak siya, umiyak na umiyak. Kung anong dahilan hindi niya alam, basta't masamang masama ang kanyang loob. Nang mahimasmasan inayos niya ang kanyang sarili. Nagpaganda ulit siya para hindi mahalata ni naman na umiyak siya. Pero hindi na siya bumalik sa pwesto ng grupo. Ipinasya niya magpahangin na muna sa hardin na kakaunti ang tao. Naupo siya sa isang batong bahagyang kubling ng liwanag at doon masusi niyang pinag-aralan kung bakit siya nagkakaganito. Bakit kailangan masaktan siya sa pag-ignora ni Vincent sa kanya? At muli ayaw niya tanggapin ang katotohanan. Bakit naman kailangan sa lalaki yun pa siya natutong umibig? Sa lalaking hamak ang pagkakilala sa kanya. Bakit narito ka? Muntik nang mapalundag si Amanda na marinig ang tinig ni Vincent. Kuya Vincent, bakit iniwan mo sa akin ang mga bisita mo? May galit sa tinig ng lalaki bagamat hindi maaninaw sa dilim ang mukha nito. Akala ko kasi enjoy kayong magharutan ng mga babaeng yun. Huli na nang ma-check niya sariling tinig, sa himig na tila nagseselos. Gusto ko lang ipakita sa mga kaibigan mo na okay ka rito, walang umaapi sa'yo. Baka kasi kung ano nang sinusumbong mo sa kanila, sabi ni Vincent sa himig na may sarkasam. At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko ilalagay sa alanganin ang pangalan ni Mommy. Napakalakas ang tinig niya. Nagre-rebelde ang kanyang kalooban. Sabi na nga ba niya't pakitang tao lamang ang intindi kanina. Ha, iba ka na ngayon. Marunong ka ng lumaban. Kung nilapitan mo ko dito para awayin, please lang, wag na muna ngayon. Baka masira ang poise natin. Yun lang at iniwan na niya ang lalaki. Amanda, tawag nito. Bakit? Saglit siyang humintot nilingon na nakatayo pa ring binata sa dilim. Hindi ako papayag na maging kapatid ka lang. Parang balaraw na muling tumarak sa puso niyang mga katagang iyon. Tuloy-tuloy na siyang lumayo, sa bagay ay ayaw niya rin maging kapatid ito. Saan ka ba galing? Sita ni Claudia nang bumalik si Amanda sa mesa. Nagpahangin lang ako, medyo tinamaan kasi ako ng margarita, sagot niya. Sabay tungga sa kupita. Nagkatingin na ng tatlong kaibigan, naninibago sila sa ikinikilos ni Amanda. Mabuti naman at gising ka na, kapag mamalasin nga naman, masakit na ang ulo niya dahil sa dami ng nainom kagabi, mukha pa ni Vincent ang kanyang nabungaran.
Bakit na naman? Iritableng tanong niya. Hindi itinago ang pagkainis sa punyang noo para mabigat ang kanyang ulo. Bakit ka naglasing kagabi? Napahiya ako sa mga bisita, sita nito, pormal ang mukha. Wala akong pinerwisyo kagabi sa mga bisita mo. Kahit na, nakita nilang humahapik ang paakyat dito sa silid mo. Kung gusto mong magkasundo tayo, ilagay mo sa lugar ang sarili mo. Yun lang at tumalikod na to. Shit! Nagtutungayaw na muli niya sinarang pinto at nagtungo sa banyo. Nagmamarakul yung isinahod niyang sarili sa shower. Gusto niyang alisin ang nakakairitang pakiramdam. Makaraan ay minasdan niya sa salamin ng sariling kahubaran. Hindi niya napigilang hangaan ang sarili. Tayong-tayong malulusog niyang dibdib. Malaporselana ang kutis. Nangungusap ang magandang hubog ng kanyang katawan. Gumawi ang kanyang mga mata sa sariling mukha. Maganda siya. Alam niyang isa yun sa mga katangian niya. Kaya nga ba kahit na may pagkasuplada siya, may mangilan-ngilan pa rin naglalakas loob na manligaw sa kanya. Kung makikita kaya ni Vincent ang mga katangian niyang ito, bukod pa sa kanyang taglay na katalinuhan, matanggap na kaya siya nito kahit na turing kapatid lamang? Napayakap siya sa sarili, may tumututol sa kubling bahagi ng kanyang utak. Ayaw niya maging kapatid lamang si Vincent. Gusto niyang madamang yakap nito, gusto niyang maranasan kung paano nito ang kininang basal pa niyang labi. At kung paano niya ang kininang buong buo, naipilig niya sariling ulo sa isiping yon. Mapatawad kaya siya ng ina-inahan kapag natuklasan itong kahalayan ng kanyang iniisip? Isang simpleng house dress lamang sinuot niya, bumagi sa kanya ang kulay peach. Para siyang lalong nagmukhang inosente, nakadulog na sa hapagkainan ang mag-ina, nakangiti sa kanyang angginang, matimang titig sa kanya ni Vincent. Good morning, Mami. Pasensya ka na kung napaghintay kita. Sinadya niyang ignorahin ang presensya ng binata. Mahalata man siya ng ina-inahan sa kanyang ginaway isasantabi na lamang na muna niya. Gusto niyang palayain na munang nadaramang inis para sa aroganteng lalaki. Okay lang yan, iha. Alam ko namang naparaming inom mo kagabi. Sa kasual na tono, ipinadama ng ginang ang paninita. Ang Herodes na lalaki at nakapagsumbong na pala, nasabi ni Amanda sa sarili. Nagkatuwaan ho kasi kami, Mommy. I'm sorry, hindi na ulit mauulit. Ayoko ng ulong tugon niya. Naku, ang batang ito. Para minsan lang Kalimutan mo na yon. Sige na't mag-umpisa na tayong kumain. Lihim niyang sinulyapan ng lalaking katapat ng kanyang upuan, tila nanunuksong kislap ng mga mata nito. Hindi niya napigilang pukulin ito ng simpleng irap. Yun nga lamang, isiping araw-araw ay makakasama niya sa loob ng bahay si Vincent, ay sari-saring damdamin ang gumugulo sa kanyang isipan. Yun pa kayang malaman niya na papasok din ito sa opisinang pinamamahalaan niya? Total naman dito na namamalaging kuya mo. Ipinasya kung dalawa na kayong mamamahala sa opisina. Malaki ang may tutulong niya sa'yo. Para naman hindi ka laging subsub sa trabaho. Saad ng ginang. Magkakaharap sila sa sala at nagpapahinga. Katatapos lamang nilang kumain ng tanghalian. Hindi malaman ni Amanda kung paano siya magre-react. Ayaw niya makasama sa opisina si Vincent. Tsak na araw-araw, minu-minuto'y aasarin siya nito. Pero makakatutol ba siya sa ina-inahan? Nagangat siya ng tingin. Huling-huli niya ang titig ni Vincent na tila nagbibigay ng babala. Humanda ka, Amanda, lalo kitang aasarin. Kayo ho ang bahala, Mommy. Tugon niya na sinalubong ang titig ng lalaki. Huwag mo nang dalhin ang kotse mo, sumabay ka na sa akin. Utos ni Vincent ng umagang iyon. Umpisa ng araw ng pagpasok nito sa opisina, natigilan si Amanda. Hindi makapaniwala. Siya, gusto nitong isabay? Bakit? Total ay isa naman ang pupuntahan natin para makatipid tayo sa gasolina. Sinagot itong tanong sa utak niya, siya nga naman iha, para siguradong safe ka. Noon ko pa kasi sinasabi sa'yo kumuha ka ng driver para may bodyguard ka na rin. Mabuti na lang at nandito na kuya mo. Kahit tutulang kalooban ay walang nagawa si Amanda kung hindi sundin ang kagustuhan ng mag-ina. Wala silang kibuan habang nasa daan. Ayaw niya mag-umpisa ng paksa. Baka sa pag-aaway lamang mapunta ang kanilang usapan. Kamusta ang takbo ng negosyo? Okay lang, matipid na tugon ni Amanda. Ikaw, kamusta? Ang love life mo? Okay ba? Muntik nang masamid ang dalaga. Ano naman ang pakialam nito sa love life ko? Okay lang. Hindi na nito kailangang malaman na hanggang ngayon ay zero pa rin ang buhay pag-ibig niya. Nagkibit balikat ang lalaki, hindi na muling nagtanong. Nakakapagdulot ng matinding tensyon kay Amanda, yaong kalamang nasa kabilang silid lamang si Vincent at kasalukuyang pinag-aaralan ng mga papeles tungkol sa pinansyal na report ng opisina. Paano kung hindi sinasadyang nagkamali palang accountant tungkol sa in and out ng pera?
Siguradong sisisihin siya ni Vincent o hindi kaya naman ay pagbintangan siya nito. Of course, alam niyang malinis ang kanyang ginagawang pagpapatakbo ng kumpanya. Malinis ang kanyang konsensya, pero paano kung hanapan siya ng butas ni Vincent para palabasing masama siya? Ma'am, tawag po kayo ni Mr. Del Rios. Nakasungaw sa siwang na sabi ng sekretarya. Yes, susunod na ako. Pinilit niya pakalmahin ang sarili. Wala siyang dapat na ikabahala dahil wala naman siyang ginagawang masama. Pero bakit siya pinapatawag ng lalaki? May nakita ba itong sukat na ikagalit? Come in, anang tinig mula sa loob ng kabilang silid. Tinatagan niya ang tayo, hinawakan niyang doorknob at taas noong pumasok sa loob ng opisina ni Vincent. Have a seat. Formal tinuro ng binatang Silya sa harap ng mesa nito. Tawag mo raw ako? Binasa ko kasi ang report mula ng hawakan mong kumpanya. Saglit nitong biniti ng sasabihin na lalong nagpadagundong sa dibdib ni Amanda. I'm glad na okay ang naging performance mo. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Ngunit saglit lamang pala yun, may dudugtong pa pala si Vincent na makapagpapatas ng kanyang dugo. But it doesn't mean na impress ako sa'yo. Of course, gagawin mo lahat para matuwa si mommy sa'yo. Umaasa kang pamamanahan ka niya, hindi ba? Galit na pumatong siya sa upuan. Look, Mr. Del Rios, oo nga't ginagawa ko mga bagay na kinatutuwa ng mommy. Pero hindi ibig sabihin nun naghahangad ako ng mana. Ginagawa ko lang to upang makaganti ng utang na loob sa kanya. Maupo ka, may sasabihin pa ako sa'yo. Banayad na sabi nito pero punong-punong otorisasyon. Humihingal sa inis na napaupo ulit ang dalaga. Inihanda niya sarili. Hindi na siya katulad ng dati na patatalo sa mga pang-iinis nito. Sabay tayong kakain ng lunch mamaya, okay? Lalong nairita si Amanda. Pinaupo mo pa ako, yun lang naman palang sasabihin mo? Nakangising tinuro ni Vincent ang pinto. Nagdadabog na lumabas si Amanda. Ang hudyo, parang Panginoon na nag-uutos na sabay daw kami kakain. Ano kayong balak nito? Para lalo akong inisin? Para wag akong mawalay ng paningin? Come to think of it, bakit nga ba sa kabila ng pang-iinis nito sa kanya, gusto pa rin siyang makasabay sa pagkain? Hindi kaya cover up lamang ang ginagawang pang-iinis? Hindi kaya may gusto rin ito sa kanya at hindi lamang maamin sa sarili? Naiiling siya sa pagiging weird ng kanyang isip. Imposibleng mangyaring iniisip niyang iyon. Sanay sa magagandang babae ang binata. Malikot ang puso nito. Gayunpaman, bago mananghali tiniyak niya maganda siya at kaakit-akit bago muling humarap kay Vincent. Nagbisik pa siya ng pabango bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Kaya naman palang tagal mo inuna mo pa yung pagpapaganda. Patutsyada nito habang lula na sila ng elevator. Nagkataon lamang sila lamang dalawang sakay doon. Inumpisa na naman niya sa loob-loob ni Amanda. Hirap lamang ang tinugon niya rito. Natawa ng malakas ang lalaki. Tawang tuwang-tuwa. Nagsawalang kibo na lamang ang dalaga. Lalo siyang aasarin nito kapag pinahalata niyang napipikon siya. Bumukas ang pinto ng elevator, nagulat siya nang alalayan siya nito sa siko. Lalo na nang magbukas ang elevator at masuyo siya nitong giniya sa parking lot, pinigilan niyang urge na bawiin ang kanyang siko. Kahit naiinis siya nito, hindi mapapasubalian na hatid noon ay ang galak sa kanyang puso. Sa isang class na restaurant siya dinala ni Vincent, hanggang doon ay panay pa rin ang alalay nito sa kanya. Eto pang humila ng silyang uupuan niya. Hanggang sa ihatid siya nito sa pintuan ng sarili niyang opisina ay panay pa rin ang alalay nito sa kanya. Talagang hindi siya maintindihan ng kasama. See you then. Buong kasimpatikohang saad nito. Nauling pumasok si Amanda sa kanyang opisina. Tuwang-tuwa si Ginang Del Rios na makitang papasok na sa gate ang kotse ng dalawa. Kamustang maghapon mga anak? Okay lang mommy, panatag ang loob na tugon ni Amanda. Ayos lang ma. Sabad ni Vincent, magaling pa lang talaga itong alaga niyo. Malaki ang potensyal na magiging isang mahusay na negosyante. Smooth sailing na ang takbo ng buhay ni Amanda. Hindi na siya inaasar ni Vincent. Panatag ang kalooban niya kahit silang dalawa lamang sa kotse. Nakakasanayan na niya ang mga ginagawa nitong pag-aalalay sa kanyang siko. Unti-unti nakikita na niyang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Dangan nga lamang at kung bakit kailangan pang may dumating na trahedya. Ma'am, inatake daw ho ang mami niyo. Nagpapanik na balita ng sekretarya. Ha? Agad na patayo sa swivel chair ang dalaga. Nasalubong niya sa labas si Vincent na mukhang alam na rin ang balita. Halika na Amanda, kailangan tayo ni mommy. Nagkukumahog na inakay siya ng lalaki patungo sa kinapaparadahan na sasakyan. Humaharurot ito ng lumisan. Talagang nagmamadali. Hinahabol ang bawat sandali. Pero huli na nang makarating sila sa ospital. Ikinalulungkot ko, salubong ng doktor.
Ginawa na namin ng lahat pero… No! Malakas na tili ang kumawala sa lalamunan ni Amanda bago siya tuluyang nawala ng malitao. Maagap siyang nasalo ni Vincent. Buong pagmamalasakit na pinangko siya nito. Kung gising lamang sana si Amanda, sana nakita niya kung paano nag-alala sa kanya ang binata. Sa burol ni Ginang Del Rios, kapuna-puna ang pagiging tulala ni Amanda. Halos wala siyang kakibo-kibo sa tabi ng kabaong nito. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino. Damang-dama niya ang sakit sa pagkawala ng natatanging nagpadama sa kanya ng pagmamahal. Amanda, kumain ka na muna. Nagsusumamong sabi ni Vincent. 2 araw na puro kape lang ang laman ng tiyan mo. Parang walang narinig si Amanda. Sige, kung ayaw mong kumain, magpahinga ka na lang muna. Patuloy na himok ng binata. Wala pa rin katinag-tinag ang dalaga. Amanda, tinangka nitong itayo ang babae upang igiya papunta sa silid. Doon nag-react si Amanda. Nagpumiglas siya. Hindi, ayoko. Ayokong iwan si Mommy. Ayoko. Huwag ka namang ganyan, sita ni Vincent. Dahil kung tutuusin, ako ang dapat na masaktan dahil ako ang tunay na anak. Oo, alam ko. Bulyaw niya rito. Kumawala ang matagal ng tinitimping sa loobin. Wala akong karapatang umamot ng pagmamahal sa mami mo. Pero wag mo namang ipagkait sa akin na makatabi man lang siya kahit sa kahuli-hulihang sandali. Amanda, hindi inaasahan ni Vincent na mali ang magiging interpretasyon ng dalaga sa kanyang sinabi. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak si Amanda sa dibdib nito. Tahan na, alo ni Vincent sabay hingi ng paumanhin sa mga nakapaligid sa kanila. Kung may ibang tao man na dapat kong makarami sa pagkakataong ito. Walang iba ko hindi ikaw. Ikaw lang, naintindihan mo? Lalong nagsumiksik si Amanda sa dibdib ni Vincent. Lumuluhang tinanggap niya ang nagawang kamalian. Ayaw sana ni Amanda na humarap sa pagbasa ng testamento pero mahigpit na bili ni Ginang Del Rios. Sa unang bahagi na kailangang kaharap ang lahat ng tao sa bahay na yun kapag binasa ang huling habilin. Muli na nangis ang kalooban ng dalaga sa bahaging yun hanggang sa kamatayan ay pinatunayan ng Ginang na talagang anak ang turing nito sa kanya. Ayon dito sa testamento ni Ginang Amelia Del Rios, panimula ng abogado, lahat ng kanyang kayamanan ay mapupunta sa inyo, Vincent at Amanda, kung matutupan niyo ang kanyang kahilingan. Kailangan magpakasal kayo. Nabitawan ni Amanda ang kutsaritang ipinanghahalo niya sa kape. Attorney Salvador, alam mo bang sinasabi mo? Napatayo siya sa kinauupuan. Ito ang nakasaad sa testamento. Pinayapa siya ng abogado. Makinig ka na muna sa mga kondisyon na nakalagay dito bago ka mag-react. Walang nagawa si Amanda kung hindi ang muling maupo. Sinulyapan niya si Vincent na nasa kabilang dulo ng mesa. Wala tong kibo. Matiim na nakatingin lamang sa kanya. Waring pinag-aaralan nito ang reaksyon niya. Binasa ng abogado ang testamento. Ang lahat ng kabuhayan ko, kasama ng mga lupain at negosyo, ay mapupunta lamang sa inyo, Vincent at Amanda, kung kayo ipakakasal at magkakaanak sa loob ng 3 taon. Kapag hindi niyo tinupad ang aking kahilingan, sa kawang gawa ko na lang ibibigay ang lahat ng aking maiiwan. Attorney Salvador, sabad ni Amanda. Wala akong interes sa mga yaman ng mga Del Rios. Walang dahilan para matali ako sa ganyang klase ng kondisyon. Pwede ba Amanda, tumahimik ka? Bulyaw ni Vincent. Kung wala kang intensyon sa mga ari-ariang yan, ako meron. Tigagal si Amanda. Mula nang ilibing ang ina-inahan, ngayon lamang siya muling nabulyawan ni Vincent. Ipinasya niyang muling maupo. May bukas na liham ang inyong ina. Patuloy na abogado. Babasahin ko to sa harap ng mga katulong at kawaksi sa tahanang ito para mayroong saksi. Narito ang liham. Sa inyong mga anak, Vincent, alam kong hanggang sa mga sandaling ito ay hindi mo pa rin natatanggap na kapatid si Amanda. Kaya naisip kong gawin ang habilin na to sa aking testamento. Wala siyang magagawa kung ayaw mo siyang bigyan ng kabahagi sa ating kayamanan. Patawarin mo ko anak. Mahal na mahal ko si Amanda para naisin na masiguro ang kanyang kinabukasan. Mahal din kita, ngunit si Amanda ang kabuuan ng anak na babaeng kailaon ko ng pinangarap. Alam kong naging unfair ako sa pasya kong ito, ngunit pusong inang nag-udyok sa akin na gawin ito. Mapapatawad mo rin ako sa darating na panahon kapag napatunayan ko sa iyong si Amanda karapat dapat mong mahalin. At sa iyo Amanda, alam kong unfair din sa iyo ang pasya kong ito, ngunit para rin sa kasiguruhan mo
Ang magiging kabahagi ka rin sa kayamanang katulong ka sa pagpapaunlad. Mahal kita anak. Totoong napaligaya mo ko ng labis sa hindi sinasadyang pagdating mo sa buhay ko. Pinunan mo mga kahungkagang kay tagal nang nakatanim sa dibdib ko. Kung malupit man para sa inyong naging pasya ko, sana'y mapatawad ninyo ko. Nagmamahal, Amelia. Matagal nang natapos basahin ng abogado ang liham ay tigagal pa rin si Amanda. Mahal niya si Vincent at kaipokritahan kung itatanggi niyang walang oras na hindi na niya pinapangarap na mapangasawa to. Pero kung pakakasalan lamang siya nito ng dahil sa mana, hindi niya matatanggap. Attorney, gaano katotoo ang banta ni Mommy na ibibigay niya sa kawang gawa ang lahat ng kabuhayan niya kapag hindi natupad ang kanyang hiling? Basag ni Vincent sa katahimikang bumaha sa loob ng library. Notaryo ang mga papeles na pinirmahan ng mommy mo. Saad ng abogado. Ang totoo, ilang beses kong sinabi sa kanya na kung maaari ay isipin muna niya ang lahat ng ito bago niya ipinalang kanyang desisyon. Ngunit naging mapilit siya, ganun daw kaseryosong pasya niya. Napapikit ng mariin si Vincent, nakatitig lamang si Amanda. Nasasaktan siya sa reaksyon nito. Natatakot, baka maghinala si Vincent na inito niya ang ginang upang gawin iyon. Sa kwarto, gulong-gulong isip at kalooban ni Amanda. Hindi niya mapapasyahang magpakasal kay Vincent. Hindi niya maatim na kaya lamang nito gagawin ang bagay na yon ay dahil sa habilin ng ina. Walang ano-ano'y may nauninagan siyang kumakatok sa pinto. Si Vincent ang nagbuksan niya. Hubad barong parang pinagyayabang ang matipunong dibdib, amoy alak, mapupungay ng mga mata. Bakit? Kinakabahang tanong ni Amanda. Bahagya siyang kumubli sa likod ng pinto upang hindi nito makitang manipis na seda lamang ang bumabalot sa kanyang katawan. Walang babalang pumasok ang binata sa loob ng silid. Ano bang kailangan mo? Pinilit ng dalagang langkapan ng galit ang tinig. Gusto ko lang malaman kung anong pasya mo sa hiling ng mommy. Maanghang na sagot ni Vincent. Ayokong makasal sa'yo. May paninindigan tugon niya. At paanong mamanahin mo kung sakali? Sarkastikong tanong nito. Wala akong pakialam sa mamanahin ko. Mas gugustuhin ko pang walang pera, kaysa naman hindi ako matatahimik. At paano naman ako, Aber? Akala mo ba'y papayag ako mawala ng mana? Napalingon si Amanda kay Vincent. Anong ibig sabihin ng lalaki? At anong gusto mong mangyari? Pakasal ako sa'yo? Kung hindi ka dumating sa buhay namin ni Mommy, tahimik sana kami. Kung hindi mo hinayaang mahalin ka niya, hindi niya gagawin ang pasyang yun. Kaya dapat lang na makisama ka ngayon. Inilang hakbang lamang nitong pagitan nila. Gigil na hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Aray, nasasaktan ako. Pinilit niyang makawala sa mahigpit na pagkakahawak nito. Ikaw ang gumulo sa tahimik kong mundo. Kaya dapat lang na magbayad ka. Sa ayot sa gusto mo, pakakasal ka sa akin. Ayoko, hindi ako magpapakasal sa'yo nang dahil sa pera. Gusto sana niyang idugtong. Pakakasal ako sa'yo dahil mahal kita. Ngunit inisip niyang baka maging katawa-tawa lamang siya rito. Pakakasal ka sa akin sa kahit na anong paraan. Yun lang at sinibasib na ito ng halik si Amanda. Tinangka niyang makahulagpos. Ngunit tila bakal ang mga kamay ni Vincent na pumipigil sa kanya. Ibinilanggo siya nito sa kanyang mga bisig upang hindi makalaban. At sa kapipilit ni Amanda na makawala sa mahigpit na yakap nito, kapwa sila nabuwal sa kama. Lalo siyang nawala ng laban, hindi pa rin humihiwalay ang labi nito sa labi niya. Para tuloy siyang kakapusin ng hininga. Ang panlalaban niya'y unti-unting humina, nawalan ng lakas. Paano'y naging masuyo ng kanina'y mapagparusang yakap at halik na pinadarama nito sa kanya. At sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Amanda na mahirap palang kalabanin ang puso. Kusang bumigay ang lahat ng matibay na depensa ng katawan niya. At ang pumalit ay ang saglit na kahibangan. Malaya na pala siyang nahubaran ni Vincent ay hindi pa niya namamalayan. Kakaibang kiliti ang nalalasap niya. Kaya sa halip na manlaban, kusa na niyang pinalayang sariling kamay. Yumakap siya sa lalaki. Hudyat para lalo pang maging mapusok ang binata. Ganito pala kapag mahal mong isang lalaki. Sa kaunting yakap at halik lamang nito'y kusa na siyang patatangay. At hindi niya inaasahan na natuklasan. Nasa kabila pala ng unang kirot, naroon pa rin ang kaluwalhatiang walang kapantay. Tulog na si Vincent sa tabi ni Amanda. Larawan ito ng isang mandirigmang nagawagi sa labanan. At siya, larawan man ng isang talunan, ay hindi may tatangging lubusan na niyang napagtanto. Ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Buo ng kanyang pasya. Pakakasal siya sa kauna-unahang lalaking umangkin sa kanya. Sa kauna-unahang lalaki na lihim niyang minahal. Pero hindi upang makuha nitong mana. Hindi upang pagbigyan ng kahilingan ng pinakamamahal na ina-inahan.
kung hindi upang malubos ang kaligayahan niya. Nagising siya kinaumagahan na wala na sa kanyang tabi ang binata. Maikling note lamang sa misita ang nakita niya. Amanda, huwag ka na munang pumasok ngayon. I know na masakit ang katawan mo, but be sure na darating ka dito sa opisina mamaya. Aayusin na natin ang ibang detalye ng kasal. Vincent. Nangiti si Amanda sa unang bahagi ng note. May lakip kasing kapilyuhan ang mensahe ni Vincent. Bumalik siya sa higaan. Parang gusto niyang mangarap kahit papano'y liligaya rin siya sa piling ng lalaki. Ngayon pa lamang inararanasan na niyang mapangiti kahit nag-iisa. Binalikan niya sa alaala ang nakaraang pagniniig nila kagabi. Oo nga't noong unay mabalasik ang pananalakay nito. Sa dakong huli na may, iba yung pagsuyo at lambing ang naranasan niya. Masigla siyang nagbihis at nagtaksi na lamang papunta sa opisina. Pagdating niya doon, isang nakangiting Vincent ang sumalubong sa kanya. Hi, akala ko'y mamaya ka pa darating. Liligpitin ko lang itong mga papeles at aalis na tayo. Maupo ka muna. Saad nito, matapos nitong ayusin ang mga papeles na nakakalat sa mesa ay lumakad na sila. Let's go? Umakbay pa ito kay Amanda, lihim na napapabuntong hininga ang dalaga sa muling pagkakadikit ng kanilang katawan. Damang-dama niya ang tila kuryenteng gumagapang sa buo niyang pagkatao na huminto sa tapat ng kanyang puso. Sana'y palagi kaming ganito, lihim niyang nausal. Nilakad nila ang lahat ng detalye ng kasal. Lisensya, ang damit na susuotin, pati na rin kung saan gaganapin ang reception. At ang pinale, kung saan sila mag-honeymoon. May gumapang nakaba sa puso niya sa indikasyon na muling mauulit ang mainit na gabi ng kanilang pagniniig. Naayos na ang lahat, araw na lamang ang hihintayin at inip na si Amanda. Kung magagawa lamang niyang hilahin ang panahon upang magkaroon ng katuparan ng malaon na niyang pinapangarap. Hindi siya magdadalong isip na gawin iyon. Napaigtad siya sa pagkakahiga nang marinig ang mahihinang katok sa pinto. Si Vincent. Hindi kasi ako makatulog. Pwede bang pumasok? Maaliwalas ang pagkakangiti nito. Tila nag-aanyaya ng pakikipaglapit. Mula nang may maganap sa kanila, ngayon lamang ulit ito kumatok sa silid niya. Hindi na naulit ang kanilang kapusukan. Yeah, sure. Come in. Iniawang ni Amanda ang pinto upang makapasok si Vincent. Bakit? May pag-uusapan pa ba tayo tungkol sa kasal? Sa halip na tumugon, nilak na lalaking pinto. Bakit? Kahit nauhulaan na niyang kahulugan ng ginawi nito'y nagtanong pa rin siya. I need you, Amanda. Total naman ay ikakasal na tayo. Hindi na siguro masagwa kung hilingin ko muli kang maangkin. Iyon lang at dahan-dahang humakbang palapit kay Amanda si Vincent. Nag-umapong kasabikang ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Walang inhibisyon. Walang anumang pagtutol, buong pusong minsan pa'y ipinagkaloob niya ang sarili sa binata. Hindi nagtagal at natapos ang sensual na kaganapan. Ang nalabi na lamang ay ang malalim na buntong hiningang kumakawala sa kanyang dibdib. Masuyo niyang pinagmasdan ang lalaking nakahimlay sa kanyang tabi. Kung ganito ng ganitong mararanasan niyang kaligayahan sa tuwing matatapos ang kanilang pag-iisa. Kahit walang katagang mamumutawi sa labi nito, ukol sa salitang pagmamahal ay okay sa kanya. Isiniksik niya ang sarili sa dibdib ng katabi at payapang natulog. Sana'y umpisa na ito ng walang katapusang kaligayahan. Kay ganda ng kanyang trahe de boda, marahil ay lalong titingkad ang kanyang kagandahan kapag suot na niya to. Napapangiti sa sariling nananaginip ng gising. Nakatayo raw sa harap ng altar si Vincent. Buong kasimpatikuhang naghihintay ito sa kanya habang tinutugnog ng pianista ang wedding march. Hoy, kay layo na nang narating mo. Untag ni Claudia, kasama to ni Amanda sa modistang tumahin ng trahe de boda. Ha, hindi, naisip ko lang marahil na bagay sa akin ang damit na to. Ano sa palagay mo? Nakangiti niyang tugon. Hindi ako mapalagay, ikaw ha? Kayo palang magiging mag-asawa ng Kuya Vincent mo. Kuya raw, hinayaan mo pa ako mag-ilusyon sa kamatsuhan niya? Pairap na sabi ni Claudia. Natawa siya sa sinabi nito. Hindi naman kasi niya sinabi rito na kahilingan lamang yun ng ina nila. Oo na, halika na nga, ilagay mo na yan sa likuran ng kotse. Kanina pa ako nagugutom ano? Good evening. Humalik si Vincent sa pisngi ni Amanda. Bagong dating ito mula sa opisina. Ilang araw nang hindi pumapasok si Amanda sa opisina dahil laging masama ang pakaramdam nito. Tumayo siya tinulungang magtanggal ng korbatang lalaki. Siya na rin ang nagtanggal ng botones ng polo nito. Hinayaan lamang siya ni Vincent. Matiim na nakatitig ito sa mukha ng mapapangasawa.
Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Pairap na tanong ni Amanda bagamat may langkap na lambing. Pwede ka nang maging ulirang may bahay, nakangiting tugon ng binata. Halika na nga at kumain ka na. Mamaya na yun, halika na muna dito. Hinatak nitong kamay ni Amanda, mabilis na ikinulong sa mga bisig. Sa ilang araw ng paghihintay sa tinakdang araw, nalubos ang kaligayahan ni Amanda. Oo nga't walang katagang namumutawi sa labi ni Vincent tungkol sa kung anong nararamdaman nito sa kanya. Napagtagumpayan naman itong ipadama sa kanya na parang may katugon na rin sa puso nitong damdaming katulad ng sa kanya. Yun ang naisip ni Amanda hanggang sa dumating ang araw ng kasal nila. Pakiramdam niya'y wala na siyang mahihiling pa. Alam mo ba Amanda, ikaw na yata ang pinakamagandang babaeng ikakasal na naayusan ko. Kumikembot na pahayag ng baklang beautician na nag-aayos sa kanya. Suot nga niyang magandang trahe de boda na yari sa mamahaling lace. Naaardonohan ito ng mga sequins at nagkikislapang palamuti. Sariwang orkidyas ang pinaka-headdress niya. Tinaas ng baklang beautician ang mahaba niyang buhok na hinayaang may malaglag ni ilang hibla sa may gilid ng pisngi niya. Lalo siyang naging kaakit-akit sa ayos niyang yun. At sa kanyang pagkakatitig sa salamin, nasabi niya sa sarili na may dahilan din naman si Vincent na pumayag sa kagustuhan ng ina nito. Hindi ito agrabyado. Buo na sanang kumpiyansa niya sa sarili na biglang dumating ang isang babaeng may hatid na masamang balita. Senyorita, may bisita po kayo. Sumungaw sa pintuan ng katulong. Hindi mo ba sinabing paalis na ako? Pumunta na lang siya kamo sa reception. Mungkahi niya. Kailangan kitang makausap. Biglang sumungaw sa likod ng katulong ang babae na noon lamang niya nakita, maganda to. Halatang mayaman at sopistikada kung manamit. Halata sa kilos at pananalita ang pagka-aristokrata. Gusto kong magkausap tayo ng masinsinan, yung tayong dalawa lang. Nilingan nito ang katulong at ang beautician. Sige, kinakabahang pagsang-ayon ni Amanda. Iwanan niyo na muna kami. Ako si Eliza, ka-live-in ni Vincent sa Amerika. Pakilala nito na sila na lamang ang nasa loob ng silid. So, isa ka pala sa naging ka-live-in ni Vincent. Nag-uumpisa na siyang mairita. Ikakasal na kami. I think nag-usap na kayo ng mahusay ni Vincent bago kayo naghiwalay. Nagkakamali ka. Nito, larawan ng isang tusong kalaban. Magkasama kami kagabi at hanggang kaninang umaga. Magkatabi kaming natulog at magkaniig sa buong magdamag. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nag-check-in pa siya sa Western Philippine Plaza? Samantalang pwede naman dito na siya magmula ngayong umaga. So what exactly do you mean? Gayon pa may pilit niyang tinagong pagkagimbal sa natuklasan. Dapat sana'y hindi ko sasabihin to, ngunit naaawa ako sa'yo. Ginagamit ka lang niya. Alam kong kwento ng buhay niyo dahil ang lahat ay pinagtatapat niya sa akin. Ganon niya ako kamahal. Ang balak niya, pakakasalan ka niya para makuha ang mana. Tapos papatayin ka niya. Hindi totoo yan. Kumawala ang galit sa bibig niya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo ito pinagtatapat sa akin? Hindi ba't makakasira to sa balak niya? Dahil mahal ko siya. Ayaw ko maging kriminal siya. Pinalamlam pa ng babae ang kanyang muka. Paano ko paniniwalaan ang sinasabi mo? Samantalang damang-dama ko nitong mga huling araw na hindi lang perang hangad niya sa pagpapakasal namin. Mahal na niya ako. Sa kaunting pag-asa'y nanangan siya. Kahit pa nga biglang sumibat sa isip niyang siya lamang ang nagpalagay na ganun na nga sila ni Vincent. Kung kilala mo si Vincent, malalaman mo nagsasabi ako ng totoo. Lahat ay kaya niyang gawin para sa kayamanan sa paniwala niya para sa kanya lang. Hindi kita pipiliting maniwala. Ang sa akin lang, makabawas sa bigat ng konsensya ko kung sakasakali. Magpapaalam na ako. Pag-isipan mo. Yun lang at umalis ng babae. Kung hindi ka dumating sa buhay naming mag-ina, hindi magugulo ang aming buhay. Hindi mahahati ang kabuhayang dapat ay sa akin lang. Kung walang halaga sa iyong mamanahin mo, sa akin ay napakahalaga. Parang kulog na dumagungdong sa pandinig ni Amanda ang mga katagang yun. Sakay na siya ng bridal car na maghahatid sa kanya sa simbahan. Ayaw niyang umiyak. Mahalata ni Vincent ang kanyang dinaramdam. Baka maghinala ito na may alam na siya. Habang tumatakbo sa lansangan ng sasakyan, nagtatalo ang kanyang kalooban. Itutuloy pa rin ba niya ang kasal ng mga ngahulugan ng kanyang kamatayan? Kung aatras naman siya, paano niya mapapatunayan na pinagbabalakan nga siya nito? Natural na hindi nito aaminin ng lahat. Nang sumapit sa simbahan ng kotse, isang pa siya kagad ang nabuo sa isipan niya. Itutuloy niyang kasal, mag-iingat na lamang siya. Kay ganda ng ngiti ni Vincent habang papalapit siya sa altar, larawan ng kaligayahan ang nakapinta sa mukha nito. Ang hayop,
Hindi pa man ay iniisip na kung paano ko didispatchahin. Gustong-gusto nang sugurin ni Amanda ang mapapangasawa upang kalmutin. Ngunit nagpakatimpi-timpi siya. Hindi pa panahon. Nang iabot niya ang kamay dito at humalik ito sa kanyang pisngi, pakiramdam niya si Judas ang gumawa nun. Tapos na ang kasal, isa't isa'y larawan ng katuwaan, isa't isa'y larawan ng kaligayahan. Nakikigalak sa dalawang pusong sa paniwala nila'y sadyang pinagtagpo ng kapalaran. Kung alam lang ninyo ang tunay na saloobin ng lalaking ito, baka ngayon pa lang ay isumpa nyo na rin sa loob-loob ni Amanda. Bawat pagbati ng mga panauhin ay nakangiting tinatanggap ng mag-asawa. Ganoon ng ganoon hanggang sa matapos ang kasiyahang iyon. At sa marangyang silid na ito ng Sheraton Park Hotel, nila gaganapin ang honeymoon. Kahit hindi itong una, may dulot pa rin kaba kay Amanda ang kanilang pag-iisa sa silid na yon. Hindi lamang dahil sa nakatakdang mangyari, kundi dahil na rin sa matinding pangamba na baka ngayon siya papatayin ni Vincent. Paano kung daganan siya ng unan kapag tulog na siya? Paano kung lagyan ito ng lason ng pagkain niya? Paano kung ihulog siya nito sa bintana? Mga ganoong katatakutan ang umukil-kil sa utak niya. Isa-isang hinubad ni Vincent ang damit na ipinangkasal. Hindi ka pa ba magbibihis? Pasaring nito nang mapansing tahimik na tahimik si Amanda sa gilid ng kama. Parang wala sa sariling tumayo siya at tumalikod sa lalaki. Inumpisahan niyang hubarin ang trahe de boda. May kabagalan ng kanyang kilos. Parang ayaw niya matapos. Hey, don't tell me na ngayon ka pa kakabahan. Natatawang lumapit to kay Amanda. Tanging panloob na lamang ang suot nito. Napaigtad siya sa dantay ng palad nito. Pakiramdam niya'y sasaktan siya nito. Amanda, bakit? Maang natanong nito. Nakakakaba pala kapag unang gabi. Pagkakaila niya, malakas na napatawa si Vincent. Waring aliw na aliw sa sinabi ng asawa. Nakakatuwa naman tong sweetheart ko. Halika nga. Kinabig nito ang asawa, ginawaran niya ito ng halik habang ang isang kamay ay tumulong sa paghuhubad ni Amanda hanggang sa tuluyang mahantad ang kanyang kahubaran. God, you're almost perfect. Saglit siyang nilayo nito sa sarili at buong pagsambang pinagmasdan ng kanyang kahubaran. I'll thank Mommy for giving you to me. At muli siyang niyakap at hinalikan. Kung noon niya narinig ang mga katagang iyon, baka napalundag siya sa tuwa. Kaso ngayon nagkalamat ng pagtitiwala niya dito. Iba nang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Pinasasakay lamang siya nito upang makakuha ng tiyempo. O bakit na naman? May pagkairitan tanong nito nang itulak niya. Mag-shower na muna tayo. Gayunpaman hindi naman siya magkakalakas ng loob na pamukhaan nito. Sige, sabay na tayo. Puno ng kapilyo ang sahad nito, napairap siya sa lalaki. Walang lingon likod na iniwanan niya to. Ngunit maagap si Vincent bago niya naisarang pinto ng banyo ay nakapasok na kaagad ito. Sabay silang nag-shower at doon mismo muli nilang inangkin ang isa't isa. At aaminin ni Amanda sa ilang sandali sa piling ng asawa, nakalimutan niyang nakaambang panganib. Nakakatangay at nakakapagpalimot kasi ang paraan ni Vincent ng pagpapadama ng pag-ibig. 2 beses siyang inangkin ni Vincent bago tutuluyang natulog. Natulog ng mahimbing. Pero hindi si Amanda na natili siyang gising. Gising na gising sa katotohanan na ang kasama niya ngayon ay may masamang tangka sa kanyang buhay. Pinagmasdan niyang mukha ng asawa. Wala siyang maaninag na kapahamakan. Subalit hindi siya dapat magtiwala. Baka kapag nakatulog na siya saka siya daganan ng unan. Ngunit ang antok ay hindi niya napaglabanan. Kusang pumikit ang kanyang mata dahil na rin sa pagod. Napabalikwas siya ng bangon na maramdaman niyang mainit na bagay na tumatama sa kanyang mukha. Init ng araw na naglalagos pala sa bukas na bintana. Nilingan niyang katabi. Tulog pa rin si Vincent. Kung ganun, hindi pa kagabi ang pagkakasakatuparan ng plano nito. Nananakit ang ulong tuluyan siyang bumangon. Ipinasya niyang mag-shower. Kung paano nakatagal si Amanda, nakapiling sa isang silid at kasiping sa isang kama, ang taong alam niyang maaaring pumatay sa kanya. Siya na lamang ang tanging nakakaalam. Sa loob ng ilang araw, matapos nilang umuwi sa malaking bahay. Lumala ng lumala ang takot sa dibdib ni Amanda. Pakiramdam niya sa kanyang bawat pagtulog ay baka hindi na siya magigising kinabukasan. Sa bawat pagkain na iaabot sa kanya ni Vincent, pakiramdam niya ay palaging may lason. Sweetheart, may sakit ka ba? Ilang araw ko nang napupuna na matamlay ka. Puna ni Vincent sa kanya. Kasalukuyan silang lula ng kotse papunta sa opisina. Wala lang akong ganang kumain. Matabang niyang tugon.
Magpatingin ka kaya sa doktor, baka kung ano na yan. Nag-aalalang sabi nito. Wala ito. Naninibago lang ako sa buhay may asawa. Pinikit niyang mga mata at pinahalata sa katabi na ayaw niyang makipag-usap. Baka naman naglilihi ka na, sabi nito sa himig na nagbibiro. Napadilat si Amanda. Mahigit 1 buwan na nga pala siyang hindi nagkakaroon. Magiging daddy na ba ako? Lumarawan ng katuwaan sa mukha ng lalaki na makitang natigilan siya. Hindi, pagod lang ito. Ipinasya niyang huwag na munang sabihin ditong nabuong hinala. Nang tanghaling iyon, ipinasya niyang sumaglit sa doktorang kaibigan. Tama ngang hinala niya, kaya pala ilang linggo na siyang nagpahihilo. Nagbunga ng mga pagniniig nila ni Vincent. Congratulations Amanda, ilang linggo ka na palang nakakasal, nagbunga na kaagad. Biro ng doktora, namula si Amanda sa biro ng kaibigan. Ikaw naman, uso na ngayon yun, pairap niyang tugon dito. Dahil hindi niya dala ang sariling kotse, nagtaksi na lamang siya pabalik sa opisina. Saan ka galing? Sa lubong ang kilay na sita ni Vincent. Kanina pa ito sa opisina ni Amanda. Anong ginagawa mo dito? Sagutin mo muna ang tanong ko. Saan ka galing? Inis na giit nito. Tumawag kanina si Claudia, nagpasama sa pagbili ng regalo sa boyfriend. Sa kalituhan ay naidahilan niya. Katatawag ko lang kay Claudia, hindi raw kayo nakikita mula nang ikasal tayo. Lalong tumiim ang anyo nito, natamemeng bigla si Amanda. Hindi talaga siya marunong magsinungaling. Saan ka galing? May kalakasan tanong nito. Kailangan mang lahat ng lakad ko, alam mo? Okay, I was bored. Ipinasyal ko ng mag-ikot-ikot sa mall, satisfied? Irritable niyang tugon. Hindi niya ipagtatapat sa kanyang asawang kalagayan niya hanggat hindi nasisiguro ang kanyang kaligtasan. Nabigla man sa sagot niya ang lalaki. Pinili nitong tumalikod at lumabas na opisina. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila sabay na kumain at hindi sabay umuwi. Maaga siyang lumabas ng opisina at nagtaksi, patungo sa SM Mega Mall. Litong-litong puso't isip ni Amanda. Ang isang bahagi ng puso niya nag-uutos na sabihin kay Vincent na magkakaanak na sila. Ngunit ang utak niya tumututol. Para ano pa, tsak namang walang halaga kay Vincent ang nasa sinapupunan niya. Amanda! Isang baritonong tinig ang tumawag sa kanya. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit parang pamilyar sa kanya. Hindi mo ba ako natatandaan, Amanda? Ako si Anton. Nakangiting saad nito. Paano nga ba niya ito makikilala, gayong ang Anton na kilala niya ay yung binatilyong nanlilimahid noon? Gula-gula nitang kasuotan, payat at mahaba ang buhok na laging pinag-ipitan ng kinukupit na pera. Ang Anton na kaharap niya ngayon ay malayong malayo sa Anton noon. Gwapong-gwapo ito at matikas na matikas sa suot na abuhing toksido. Malaki na rin ang pangangatawan at tumangkad pa kaysa dati. Anton, ikaw nga ba? Magkahalong galak at pagtataka ang gumuhit sa anyo ni Amanda. Ako nga, ang ganda-ganda mo na ngayon. Kamusta ka na? Heto, mabuti. Ikaw, kamusta ka na? Mukhang asensado ka na ah. Anong nangyari sa grupo? Sunod-sunod niyang tanong. Kumulimlim ang mukha ni Anton na pati imbagang. Bakit? Doon na muna tayo sa loob ng restaurant. Marami akong ikikwento sa'yo. Tungkol sa nangyari sa amin mula nang mawala ka. Niyaya nito si Amanda sa Cafe Elise. Nagimbal siya sa balitang sinabi ni Anton. Di umano'y, pinahirapan ng grupo ng malaman ni Bartolo na nakatakas siya. Pilit na pinagtatapat ang mga ito kung saan siya itinago. Nang walang makuhang impormasyon, ikinulong sila at ilang araw na hindi pinakain. Hanggang bumigay ang murang katawan ni na Eddie at Merly. Namatay ang mga ito sa sobrang pahirap. At si Anton, dahil sa tibay ng dibdib ay nakatakas at nakaligtas ng kupkupi ng isang social worker. Kalinsunod noon ay yung pagkabuwag ng sindikato. Pinag-aral ng social worker si Anton at ngayon nga ay kaharap na niya at matagumpay na sa buhay. Hindi napigilan ni Amandang mapahagulhol nang may isip na siyang dahilan kung bakit kinailangang mamatay ang dalawang kaibigan. Kasalanan ko. Kung hindi ako tumakas, hindi nila kayo parurusahan. Halos maganda buhol-buhol ang hiningang sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Shh! Huwag mong sisihin ang sarili mo, alon ni Anton. Nang hindi nito mapatahan si Amanda, minabuti nitong yakapin ang kababat at hayaang umiyak sa sariling dibdib. Ngunit ang pag-iyak na iyon ni Amanda ay hindi lamang para sa mga kaibigang na mayapa, kung hindi sumalit din sa isip niya ang kapalarang nakatakda niya sa pitin sa kamay ng lalaking pinakasalan. Umiyak siya nang umiyak sa dibdib nito. Hinayaan niyang maubos ang luhang kay tagal niyang hindi napalaya
sa pakiramdam na wala siyang kakampi. Wala siyang kamalay-malay ng mga sandaling iyon ay nasa hindi kalayuan lamang si Vincent. Nagbabaga ang paningin nito. Pigil na pigil ang damdamin sa inaakalang kataksilan ng babaeng tinakda na sariling ina. Salamat na lamang at nakapag-isip-isip pa si Vincent. Sa halip na sugurin ng dalawa, ipinasya nitong lisanin na lamang ang lugar. I'm okay, pasensya ka na ha. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagkahalo-halo kasing problema ko, sabi ni Amanda. Nang mapayapang kalooban ay kusa na siyang lumayo sa lalaki. Naisip niya na nasa publikong lugar nga pala sila at maaaring may makakita sa kanila. Bakit? May problema ba? Tanong ni Anton. Pinagtapat ni Amanda sa kausap ang lahat, pati ng pagpapakasal niya sa anak ng taong kumupkup sa kanya. Pero inilihim niya ang balak ni Vincent. Natuwa ito sa naging buhay niya, bagamat nagtataka kung bakit mukha siyang aborido. 11:00 na ng gabi, nakauwi si Amanda. Inabutan niya si Vincent na tulog na. Nag-shower na muna siya bago nahiga sa tabi ng asawa. Iningatan niyang huwag makagawa ng kilos, na sukat ikagising ng lalaki. Hindi kumikilos ang lalaki, nasa katotohanan ay nakikiramdam lamang. Timping-timpi ang kalooban nito. Gustong-gustong kumprontahin ang babae. Tulog na si Amanda nang bumangon si Vincent. Matiim na pinagmasdan ang kagandahang nakalatag sa tabi niya. Ang kagandahang inakala niya ngayon na makamandag pala. Kinuha nitong bag ng babaeng nakapatong sa ibabaw ng tokador. Magbabaka sakali siyang baka may matuklasan siya doon kung papakialaman niya ang gamit nito. At hindi nga nagkabula ang hinala. Nakuha niya sa bag nitong resulta ng pregnancy test. Nalalambot siyang napaupo sa gilid ng kama. Ito ba ang iniiyakan ni Amanda sa dibdib na lalaking kinatagpo sa mall? At kaninong anak ang batang dala-dala din ito ngayon? Kanya ba o sa lalaking kasama ng asawa kanina? Napasuntok sa palad si Vincent, malalim na buntong hiningang sunod-sunod na hinugot upang pakalmahin ang sarili. Tumayo siya at nilapitan ng asawang natutulog. Tiimbagang na muli niyang pinagmasdan ang kagandahan nito. Kagandahang noon pa man ay hindi na niya makalimutan kahit anong pagpipilit ang kanyang gawin noong nasa Amerika pa siya. Napadilat si Amanda sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Naamulatan niya ang galit na titig ng asawa. Vincent, bakit? Agad ay naghinala siya na ito na ang gabing hinihintay niya. Ang araw na papatayin na siya nito. Takot siya. Ngunit hindi para sa kanya, kung hindi masigit sa kaligtasan ng batang nasa sinapupunan niya. Hindi umimik ang lalaki, nagsindi ito ng sigarilyo at nagbuga ng usok, na lalong nagdulot ng iba yung tensyon at takot kay Amanda. Tumayo siya sa pagkakahiga. Lalaban siya, kahit na ikamatay nilang mag-ina, lalaban siya. Ngunit wala ang marahas na kilos sa anyo ng lalaki. Pagbuntong hiningang naupo ito at tumitig sa asawa. Sana Amanda, kung talagang ayaw mo sa akin. Sana'y sinabi mo, bakit kailangang saktan mo ko ng ganito? Napamaang si Amanda sa sinabi ng lalaki. Nalilito na nga siya'y lalo pa siyang naguguluhan sa sinabi nito. Ipapaayos ko na kay attorney ang manang paghahatian natin. Malaya ka na. Vincent, ano bang pinagsasabi mo? Nawala ang takot sa dibdib ng babae. Bago tayo ikasal, nakuha ko to sa mga gamit ni Mommy. Isang nakatuping sulat ang inabot ni Vincent kay Amanda. Sa aking mga anak, ang naunang sulat na binasa sa inyo ni Attorney Salvador ay walang katotohanan. Ang sa akin lang naman iba kasakaling matutunan yung tanggapin ng isa't isa. Ngunit kung hindi niyo masusunod ang habilin ko, ay walang bisang testamentong aking iniwan. Paghahatian pa rin ninyong kayamanang naiwan ko. Gayunpaman na kay Vincent na kung papayag siyang bigyan si Amanda ng kaparte sa kayamanang naiwan. Hindi naman legal ang pagkakaampon ko kay Amanda kaya totoong wala silang karapatan sa mga naiwan ko. Ang bahaging ito'y nakasadin sa testamentong iniwan ko. Ibinilin ko nga lamang kay Attorney Salvador na saka nabasahin. Muli, patawad mga anak. Nagmamahal ang inyong ina. Napakapit sa gilid ng kama si Amanda. Parang mauuyot ang kanyang pakiramdam. Bigla rin ang dating ng realidad sa kanyang pangunawa. Matagal nang alam ni Vincent ang tungkol sa sulat. Bakit hinayaan pa rin itong ituloy ang kanilang kasal? Vincent, bakit? Baling niya sa asawa. Huwag ka nang magtanong, ihanda mo ng sarili mo, malaya ka nang makakaalis sa bahay na to. Gayunpaman, makukuha mo pa rin ang parte mo sa mana. Yun lang at lumabas na ito ng silid. Tigagal na naiwan si Amanda, lalong naguguluhan ang kanyang damdamin. Hindi na siya nakatulog, hanggang sa tumilaok ang manok ay nanatili siyang gising. Umaasam na sana'y bumalik sa silid ang asawa upang makausap niya ito ng matino.
Ngunit ang narinig niya ay ang ugong ng kotseng papaalis. Dali-dali siyang dumungaw sa bintana. Natanaw pa niyang papalabas sa gate ang kotse. Hindi siya pumasok sa opisina. Hinintay niyang bumalik si Vincent. Ngunit tanghali na wala pa ito. Tumawag siya sa opisina pero hindi naman daw ito pumasok. 2 araw na wala pa rin si Vincent. Ang tanging sumakamay niya ay mga kasulatang nagsasaad na may karapatan siya sa kalahati ng ari-arian ng mga Dalrios. Kompleto ng lahat, pirma na lamang niya ang kulang. Walang nakakaalam kung nasan siya. Ang hiling niya bago kami nagkahiwalay. Sana'y wala ka na sa bahay na ito sa pagbabalik niya. Saad ni Atty. Salvador. Hindi ko matatanggap ang mga to hanggat hindi ko siya nakakausap. Marami akong liliwanagin sa kanya. Ibinalik ni Amanda sa abogadong mga papeles. Pero Mrs. Del Rios, magagalit si Vincent kapag hindi niyo panilisan ang bahay na to. Makulit na pahayag nito. Wala akong pakialam sa galit niya. Kung saan niya ako iniwan, doon niya ako daratnan. Sabihin niyo sa kanya, makipagkita muna siya sa akin bago ko tanggapin ang lahat ng ito. Walang nagawa ang abogado sa katigasan ng pasya niya. Naghintay si Amanda. 1, 2, 3 araw. Ngunit walang Vincent na nakapagkita sa kanya. Noon niya naalalang suite na kanilang inukupa noong honeymoon nila. Nagbihis siya kagad at nagtungo doon. Naroon nga si Vincent, nilulunod ang sarili sa alak. Anong ginagawa mo dito? Sa unay pagkabigla na may langkap na galit. Ngunit saglit lamang yon dahil ang humalili, tinitimping pananabik. Ayaw mong umuwi, ayaw mo kong puntahan, kaya hinanap kita dito. Bakit Vincent? Anong kasalanan ko? Huwag mo na akong ululin Amanda, alam ko nang may kalaguyo ka. At alam ko nang napilitan ka lang napakasal sa akin. Oo, kasalanan ko, pinilit kitang makasal tayo sa kabila ng nalaman kong hindi naman pala sa pilitan ng habili ni Mommy. Akala ko kasi sapat na yun para matiyak kong hindi ka malalayo sa akin. Hindi ko inisip na baka may lihim ka palang kasintahan. Puno ng kapaitang pahayag ng lalaki. Wala akong alam sa sinasabi mo. Walang ibang lalaki sa buhay ko maliban sa'yo. Nagpakasal ako sa'yo sa kabila ng nalaman ko kay Alaysa na papatayin mo ko pagkatapos ng kasal natin. Kahit natatakot ako, tiniis ko yon. Ang sabi ko sa sarili ko, bahala na. Hindi ko mapagpasyahan kung iiwan kita. Dahil sa kabila na natuklasan ko, hindi ko kayang mawalay sa'yo. Nanlilisi ka matang inilang hakbang ni Vincent ang pagitan nila. Marahas na hinawakan itong magkabilang balikat ni Amanda. At anong kinalaman dito ni Alaysa? Si Alaysa isang pangit na kahapong matagal ko nang tinapos. At kung papatayin kita, sana'y noon pang gabing natuklasan ko may ibang lalaki sa buhay mo. Pero hindi ko kayang gawin yun. Mahal na mahal kita. Hindi ko ma-imagine ang sarili kong sinasaktan kita. Kaya nga pinasya ko na lang na lumayo sa'yo para mabawasan ang galit sa dibdib ko. Hindi mo ko papatayin? Hindi totoo sinabi sa akin ni Alaysa? Kahit nalilisik ang mga mata ng kanyang kaharap, kahit wala pa rin katiyakan kung totoo nga ang sinasabi nito, laksa-laksan tuwang sumasa puso niya. Walang babalang yumakap siya rito. Amanda, kusang kumilos ang sabik ng mga braso ni Vincent payakap sa babaeng ilang araw niyang pinangulilahan. At kahit kapwa puno ng agam-agam ang kanilang dibdib, hindi naging sagabal yun para bigyan layang pagtatagpo ng kanilang mga labi. Pagtatagpo ng mga labing naging mitya para matagpuan nila ang mga sariling buong kapanabikang inaangkin na palang isa't isa. At nang matapos ang kapusukan, saka lamang nila napagtanto kung anong kanilang nagawa. God, akala ko hindi ko na muling maangkin ang babaeng pinakamamahal ko. Punong-puno ng paghihirap ang kalooban ni Vincent. Come again, sweetheart. Gusto ko marinig ang mga katagang mahal na mahal mo ko. Hiling ni Amanda. Mahal na mahal kita, noon pa. Kaya nga hindi ko matanggap noon ang sinasabi ni Mommy na magiging kapatid kita. Hindi ko nagustuhan ang pagtawag mo sa akin ng kuya. Tinago kong damdamin ko sa pamamagitan ng pang-aalipusta sa'yo. Isa pa'y napakabata mo pa noon. Kaya lumayo ako. Pinilit kong kalimutan ang nadarama ko sa isang musmus. Sabi ko nga sa sarili ko, siguro'y nakarma ako sa paglalaro ko sa mga babae. Ngunit nang ipadala sa akin ni Mommy ang larawan mo ng graduation mo, hindi ko na napigilan ang puso ko na mahalin ka. Iba ang naging pakahulugan ko noon sa sinabi mo. Akala ko'y hamak na hamak pa rin ang pagtingin mo sa akin. Matapat na tugon ni Amanda. Manhid ka kasi, hindi mo ba napuna? Halos ay ayaw kumawalay ka sa paningin ko. Sinasabay kita sa pagpasok at tinitiyak na akong kasama mo sa pagkain sa tanghalian. Hindi makikibo si Amanda. Maling-mali pa lang lahat ng hinala niya. Nagpatuloy si Vincent. Kaya nang mamatay si Mommy, kahit na hindi dapat na matuwa ako'y nadama kong damdaming yun. Dahil sa huling habilin niya,
Yun ang para sa akin ay pinakamagandang pamana. Kaya nga nang mahalungkat ko ang gamit niya sa isa pang liham. Nagpanik ako, naglasing ako. Dinaan kita sa dahas para mapilitan kang pakasal sa akin. At natuwa ako, Amanda. Nang maramdaman ko may katugunang nadarama ko kahit sa kilos mo lang. Nag-uumapaw ang kaligayahang hinayaan lamang ito ni Amanda na magkwento na magkwento. Kaya ganun na lang ang sakit ng loob ko na matuklasan kong may iba ka na. Punong-puno ng kapaitan ng boses ni Vincent. Hindi totoo yan. Ikaw lang lalaki sa buhay ko. Nakita ko kayo, magkayakap kayo sa restaurant. Umiiyak ka, inaalo ka niya. Biglang bumalik sa alaala ni Amanda yung tagpo na nagkita sila ni Anton at umiiyak siya sa dibdib nito. Si Anton yun, pagtatapat niya. Kaya ako umiiyak sa dibdib niya dahil nalaman kong kinahinat na ng mga kaibigan ko noon na nagbuwis ng buhay dahil sa ginawa kong pagtakas. Ibang istorya ng buhay ko yon. At isa pa'y masakit na masakit ang kalooban ko noon dahil ang akala ko nga'y may balak kang patayin ako. Gaga ka talaga, hindi mo ba naisip na gusto lamang ni Eliza na guluhin ang buhay natin? Nang gabi bago tayo ikasal, hindi ka sa bahay natulog. Sabi niya magkasama daw kayo. Oo, magkasama kami. Tinawagan niya ako. Nagkita kami sa ibaba ng hotel. Nag-usap. Hindi ko akalain na may baluktot pala siyang hangarin. Muntik na tayong paghiwalayin ng ating mga maling akala. Lumuluhang niyakap ni Amanda ang asawa. Talaga bang wala kayong relasyon ng lalaking yun? Nagbibirong saad ni Vincent. Vincent, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Komo ba pinulit lang ako ng mommy hindi ka na naniniwala sa mga sinasabi ko? Nagdaramdam na lumayo siya sa pagkakayakap dito. Tamo to, nagtampo ka agad. Halika nga dito. Ilang araw na ako nananabik sa'yo, akala mo ba? Muli siyang kinabig nito at papalapit at mariing hinagkan. Kapwa sila na tahimik, muling dinama ang pag-ibig na namamayani sa puso ng bawat isa. Sandali, may sasabihin ako. Humihingal na pinilit niyang makawala sa pagkakayakap ng asawa. Ano na naman yun? Buntis ako. Akin ba yan? Nakakalokong tunong ni Vincent at kanina pa sa palagay mo. Nagtatampong kumawala ulit si Amanda sa mga bisig ni Vincent. Ikaw naman, hindi na mabiro. Halika na nga. Alam mo namang ikaw ang una ah. Noon pa ito nabuo. Magdadalawang buwan na. Nakangusong sabi niya. Naiinis siya sa ginagawang pangangantsaw ng asawa. Alam ko naman yun eh. Binibiro lang kita. At para mawala ang hinampon niya, muli nitong inangkin ang kanyang labi. Hindi nagtagal at pawang buntong hininga na lamang ang maririnig sa loob ng silid. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating kabanata.